Sir, we're live na po. Okay. Question po ito galing kay Mark the Babu. Boss G, shoutout po from Netherlands. Tanong ko lang po, bakit po kaya hindi ako makapag-ipon? Ang laki po ng sahod ko dito, pero hindi ako makapag-ipon dahil lagi ako nagpapadala sa Pilipinas. Wala po akong asawa at anak, pero sinusuportahan ko po ang pamilya ko at mga pamangkin ko. Kasalanan po ba ang tumulong sa magulang at pamilya mo? Pag-uwi ko kasi dito, pag-uwi ko, hihinga na naman ako ng pera dahil di po ako nakapagpadala last month. Ano po ba dapat kong gawin para po makapag-ipon ng maayos? Sana merong mic yung Facebook. Sana merong mic. Kasi sayang yung live yan. Ganda pa naman. Smile na lang tayo. Dali lang ha. Sige kasi nakalimutan yung saksak yung mic. Dali lang ha. Ulitin mo ulit yung tanong. Galing po ito kay Mark Labubu. Labubu. Okay, go. Shoutout po from Netherlands. Isa po ang OFW. At advice lang po, paano po maka-ipon ng maayos dahil lagi po ako nagpapadala sa Pilipinas, sa pamilya ko. Wala po akong asawa at anak, pero pamilya ko at pamangkin ko ang pinag-aaral ko. Hirap po ako makaipon dahil doon. Kasalanan po ba tumulong? Ano pong dapat kong gawin para makaipon ng maayos? Tigilan mo yung kakatulong sa mga taong hindi naman talaga kailangan ng tulong. Yung iba kasi dyan, kaprityoso na lang eh. Diretsahan lang tayo. Yung iba dyan, kinakaprityo na lang nila yung pera nyo eh. E di naman, papaaralin mo yung mga pamangkin mo. Bakit? Wala ba nanay yan? Wala ba tatay yan? Problema mo ba yan na nagkantutan sila tapos ngayon wala silang makipagpaaral sa mga anak nila? Yung mga magulang mo, problema mo ba yan? Dapat naganda sila na para sa sarili nila. Nasasabihin mo, hindi, tatanong ako ng utang loob. Okay lang na tumanong ako ng utang loob, hindi natin pinag-uusapan yan. Ang pinag-uusapan natin yan, yung sobra-sobrang pera na ibinibigay mo sa pamilya mo, na kinakapritsyon na lang nila, na ikaw naman ngayon ang nauubos. In case hindi mo napapansin, ikaw ngayon ang nauubos, kaya ka nagtatanong sa akin ng ganyan. Ngayon, kung ikaw ngayon ang nauubos, anong ngayon ang nangyayari? Nangyayari, nagiging bitter ka ngayon sa kanila. Bakit? Lahat na lang ng hingin nila, binibigay mo eh. Hindi mo naman obligasyon na ibigay, pati kapritsyon nila eh. Diba? Kahit yung mga magulang mo, hindi mo obligasyon na ibigay, pati kapritsyo nila. In the first place, sila dapat yung naghanda ng para sa sarili nila. Sabihin ko sana, in the first place, hindi sila dapat yung maganda pang birthday nila. Birthday kasi din sa gilid. In the first place, sila dapat yung naghanda para sa sarili nilang katandaan. Sila nga dapat yung may pamana eh. Diba? Nakakadiri naman yun na yung mga magulang, puta, walang inihanda para sa mga sarili nila. Tapos ang ginagawa ngayon, hinaharabas yung mga anak nila para may pampakain sa kanila. Tapos yung mga anak nila, hindi pa nga nakakapagsimula, hindi pa nga nakakapag-ipon sa buhay. Talagang kahit sa mapuntang parte ng mundo, kahit sa Neverland ka pa mapunta, kaya Peter Pan, putang ina, lagapak talaga to kamo dyan. Alam mo, simple lang naman ang konsepto Pilipinas eh. Huwag kang namimigay ng pera sa mga taong alam mo ng butata. Diba? Alam mo nang hinihingan ka ng pera para sa kapritsyo eh. Tinan mo, katulad yung pampaaral ng mga bata, ba't obligasyon mo bigla na paaralin yung mga pamangkin mo? Kung ikaw nga, hindi ka nagpapaaral ng sarili mong anak, wala ka pang anak, wala ka pang asawa. Sila, basta na lang kantot ng kantot, tas aasa ngayon sa'yo dahil OFW ka. Putangin ng mga tao yan. Putangin ng mga tao talaga yan. Alam mo, kaya ako tinatanong yan, kasi simple lang naman eh, diba? Nabibigatan ka na. Pagka nabibigatan ka na, ang ibig sabihin nun, yung pera kailangan mo. Hindi mo dapat binibigay yung pera na kailangan mo. Dapat pagtutulong ka sa ibang tao, yung itutulong mo na pera, yun lang yung perang sumosobra lang sa'yo. Hindi yung mismong kailangan mo na kailangan mo mag-ipon. Tapos yung iniipon mo, tangin na, lalagas. Tapos pag-uwi mo ng Pilipinas, balik ka na naman uli sa wala. Tapos balik ka na naman dyan sa abroad. Tapos tangin na, hindi ka na makakapagsimula ng sarili mong buhay pag ganyan. May follow-up question ba yun? Okay. Yun ang sagot ko ron. Ingatan ninyo ang sarili nyo sa mga putangin ng mga linta na lahat na lang nakadikit sa inyo pag OFW ka. Hindi dahil kadugo mo, lahat na lang ng pera mo, bibigay mo sa mga putang inang yan. Hindi dahil kadugo mo, bibigay mo sa mga putang inang yan. Yun ang sagot ko ron. Next question. Tanong po ito galing kay Christina Lastimosa. Boss G, hi idol. From Thailand po, shoutout po. Isa po akong gay at gusto ko po sana sumabay sa Project 1M mo. Kaso hirap po ako dahil ang dami pong gastusin para sa transition ko. Paano po ba mag-ipon din, para makasabay sa Project 1M pero makakasabay pa rin sa pagta-transition ko? Ganito, tigilan mo muna yung pagta-transition mo una-una. Kasi hindi mo naman maaalis talaga na yung transition na yan, kapritsyo yan, hindi naman kailangan yan eh. Diba?
Hindi kailangan yan. Ngayon, huwag kang magkamali baka ma-offend ka. Hindi ko sinasabi to na para bang ang dating masamang mag-transition. Hindi ganun. Ang sinasabi ko, diretso, kapritsyo yan. Paano kapritsyo? Yan bang pagta-transition mo, pag hindi mo ba ginawa yan, mamamatay ka ba? Hindi naman diba? So ano ibig sabihin? Pwede mong ipagpaliban yan. Ngayon, ano ibig sabihin? Pag sobrang dami mo ng pera, nakasabay ka na sa Project 1M, may 3 milyon, 10 milyon, 20 milyon ka, kahit yung isa, 2 milyon, ilaan mo dun sa pagta-transition, mas magiging maganda pa nga yung transition mo Diba? Mas maaayos yung ilong mo, mas maganda yung pagkakagawa ng suso, mas maganda yung pagkakagawa ng poke. Diba? Nakadepende lang sa'yo kung magpapaputol ka pa ng ari mo. Pero yung iba kasi, pinipili nila na wag. Yung iba naman, pinipili nila, gusto nila magpaputol. Although hindi ko sinasuggest yun, ang dahilan kasi may mga psychological effects yan yung pagpapaputol ng ari. Pero kung mapapakabit ka lang ng suso, yung iba naman nagdadagdagan ng confidence nila dun Wala naman ako against dun. Yun nga lang, wag mo akong papaniwalain na babae ka. Doon lang magkakaproblema. Pero other than that, wala naman akong problema ron Trip nila yan Diba? Isipin mo, yung bingot nga, diba? Nagpapaayos ng bibig para umayos yung bibig niya diba? So wala akong against sa mga pagpaparitoke ng mga bakla. Yun nga lang, alam mong kapritsyo yan. Hindi yan needs na tipong parang pagkain, ganun, o ilaw, o tubig, o bubong sa ibabaw ng ulo mo, o damit, diba? Stick to the basic lang muna. Kung ano muna yung mga kailangan lang muna para mabuhay ka muna ng payapa. Yun lang muna. Tapos yung mga transition, later part na lang yan Kasi walang pinagkaiba yan sa pag-upgrade ng motor. Walang pinagkaiba yan sa pagbili ng mga mamahaling damit na mga bagay na hindi mo naman talaga kailangan pero gusto mo lang bilhin for the sake kung ano man yung dahilan mo. Mga gusto mo na lang yan Wala namang masama ron. Pero antay ka muna kasi mas malayo yung mararating mo kapag may ipong kang sapat tapos yung konting barya na sapat din para maipaayos mo yung sarili mo, yun lang yung gagastusin mo kaysa lahat ng meron ka ubusin mo para sa transition mo. Be practical. Isipin mo, pagka mura ang transition, magkakaproblema ka dyan Tangina, yung iba nga sinasaksakan yung ilong ng kuha ng putang inang petroleum jelly tapos nabubulok yung ilong Diba? So huwag kang magtiyaga sa mura. I strongly suggest kung magpaparitoke ka rin lang naman, mahal yung presyo dapat. Para alam mong quality rin at the same time, magpabelo ka, ganun. O Thailand ka, tapos medyo may kamahalan. Thailand, hindi entry level lang. Kasi pag entry level lang, pag inalat ka dyan, puta, kanto-kanto lang yung makukuha mo. Maganda nga yung opisina, maganda nga yung klinika, pero tangina, nabubulok yung pagbumukha mo. Nakabalita ako ng mga ganun yung suso na bubulok. Ingatan nyo ang sarili nyo dyan, lalo na sa mga magpapatransition. Hindi ko kayo sa pinagbabawalan, hindi ganun. Pero nagmamalasakit ako sa inyo na baka mamaya, tangina, ikakos pa ng ng anxiety nyo yan, ng depression yan, kasi may sakit ka. Dun sa putang inang mura na binili mong pagpaparitoke ng katawan mo, tapos wala sa lugar. Yun ang sagot ko ron. Next question. Tanong po ito galing kay John Ray Regancia. Sir, ano ba dapat gawin namin mga anak sa tatay naming ayaw tumigil sa pagbibisyo kahit may sakit na siya? Iyan nyo lang. Wala naman kayo magagawa Diba? Dali nyo sa simbahan, baka sakaling may pag-asa. Kasi isa sa mga pinakamagagandang paraan para matransition ng tao sa katinuan, religion. Pag sumasampalataya talaga yung tao. Ang problema kasi niyan, isa sa mga trouble dyan, yung konsepto na yung tao mismo ayaw magbago. Kahit anong gawin mo sa isang taong ayaw magbago, tangina walang pag-asa yan. Walang pag-asa taong ayaw magbago. Yung mga nakilala akong hardened criminal tangina kahit ako, hindi ko kayang kumbinsing magtino May mga ganun akong nakilalang mga tao, mga hardened criminal na sinabi ko ng tigilan na nila, kaya naman kumita ng maayos na pera, mabagal nga lang ng kapiraso. Wala, gusto talaga nila yung ganung pera Diba? Nga, wala naman ako magagawa ron. Hahayaan ko lang sila. Kasi ang worst na hindi mo gugustuhin dyan, dahil pinipigilan mo yung tatay mo sa pagbibisyo niya, magkayo pa yung mag-away niya, tapos magkasamaan pa kayo ng loob bago siya mamatay. Babayaan mo lang. Pagka nagka-problema siya, pabayaan nyo lang din. Masabi niya, pinabayaan ako ng mga anak ko. Normal. Ano nga ba naman naaasahan mo sa ganong klase ng tao? Diba? Tutulungan mo lang ng konti. Patsian mo lang. Pero siya gumawa ng paraan pagka nagkasakit siya. Ganon yun. Okay, sige, tayo. Marunong ka magbisyo at marunong ka rin gumawa ng pera para pagka nagka-problema yung katawan mo, kaya mo ipaggamot sarili mo, ha? Ang magagawa lang namin, tulungan ka lang. Pero di ka namin kayang ilabas sa ospital kung magkano man yung trip mo na bill. Makakapagdagdag kami, isa-isa, 2,000 kada payout pag nagkasakit ka. Pero hanggang dun lang ang limit namin. Diretsuhin nyo lang ng ganun. Pag nagkasakit ka, problema mo yan, ha? So gumawa ka ngayon ng paraan para magka-pera ka, para maipagamot mo sarili mo sa ospital. Kasi tutulungan ka lang namin, pero hindi namin sasagutin buong bill mo sa ospital. Diretsahan lang, bahala ka sa buhay mo.
Yan ang sagot ko ron. Next question. Sabi Hindi ni lahat, maintindihan nyo lang Pilipinas ha, hindi lahat ng tao kaya yung pagbaguhin. May mga tao talagang lost cost na, pinababayaan na lang talaga hanggang mamatay sila. May mga ganong klase ng tao. Kasi sabihin mo, tatay namin yun eh. Oo nga, gawin nyo lang lahat ng magagawa nyo para sa tatay nyo. Pero pag hindi nyo na kaya, kailangan nyo munang unahin yung sagipin yung sarili nyo. Kasi siya mismo naglulunod sa sarili niya. Problema niya yun. Next question. Ayan, DK Moleno, ganda ng background mo, anong meron? Tapos, same question, saan daw po ba kayo banda? Nandito po kami sa Domsa Viewpoint sa Angono, Rizal. Domsa Viewpoint sa Angono, Rizal. Punta lang po kayo rito. Sinigang na baka. Yeah, next question. At tanong, sabi po ni Jason Tero, Kuya Chess, ako yung unang-unang nakatikim ng sinigang na baka mo, no? Kumaway sa'yo na bumabagyo pa noon. Pasensya na po, di po ulit nakapunta. Di po na didestino, yun lang. Salamat, brother. Salamat. Na-appreciate ko talaga yung mga tao na yun, naalala pa nila ako. Lalo na yung simulan-simula, taka na nakakatuwa yun. Sobra, taka na, naalala ko, hindi ko makakalimutan yun. Isang buong linggo, bumabagyo, hayop na yan. Starting namin ng Project 1M, isang buong linggo bumabagyo, basang-basa kami. As in literal, yung buong panahon na nagbebenta kami, basa talaga kami nun. Hindi ko makakalimutan yun. The best talaga to si Gil. Napakatindi mo talaga. Ang kasama ko lang nun, si Gil, dalawa lang kami nun. Taka na, basang-basa kami sa kalsada. Sobrang tibay nito ni Gail. Puta, sobrang tibay ni Gail. Mas matibay pa to kaysa sa mga lalaking nagsalit-salitan dito. Sige, next question. Tanong po ito galing kay... nawala yung tanong pero naalala ko yung question niya. Ano daw po ba yung best value ng isang material wife? Nasa bandang dulo ng kawikaan. Kasi yung pinakadulong-dulong parte ng kawikaan, basahin nyo dun. Ayoko lahat ng bagay na spoon feeding sa inyo eh. Dulo ng bandang dulo ng kawikaan, yung kapitulo na dulo. Kapitulo 30 yung kung doon nagkakamali. Isa-isahin nyo dun. Andun yun, as in mahaba yun, mahabang-mahaba yun. Basahin nyo na lang dun. Kung paano parang katulad ng pag-ibig, ang definition ng pag-ibig nasa Kapitulo 13 ng Korinto. Yan naman, yung definition ng matinong babae, isang mabuting asawa, isang mabuting babae, sinong makakasumpong sapagkat ang kanyang halagay higit na makapupo kaysa mga ruby. Brother, ano kayang kailangan para makakuha na ako ng Mountain Dew? Mga ilang ulit na eh. Yun ang sagot ko ron. Next question. Tanong po ito galing kay Corey. Boss G, sana mapansin, mas mainam ba na bumukod ako ng bahay kahit mahirap or magtiis ako sa bahay ng asawa ko? Nakadepende sa setup. Gumawa ka ng paraan para magkaroon ka ng sarili. Kasi walang haring nakatira sa bahay ng reyna. Magkakaproblema ka dyan, Brad, masakit sa ulo yan. Magkakaproblema ka dyan, masakit sa ulo yan. Kasi anytime, papalayasin ka niya, tas ego mo ngayon, di ba? Mas masarap ikaw nagpapalayas. Bakit? Bahay ko to. Ganun. Next question. Tanong po ito ni Eric Dumaginsing Ingan. Idol, may tao po bang hindi nakakapag-asawa sa hinaharap? Bakit may mga taong hindi nakakapag-asawa? Iba-iba dahilan eh. Nakadepende sa kung ano dahilan nila, ba't di sila nakakapag-asawa. Yung iba, sobrang geek lang talaga nila, hindi talaga sila nagkakajowa. Yung iba naman, talagang completely olats lang talaga, ganun. Wala lang talagang tsamba. Yung iba naman, nadali nga. Ito, paulit-ulit tayo kay Rick eh. Magdala na kayo. Sige, go. Ayan. Tanong po ito galing... Teka, hindi pa pala ako tapos. Bakit di nakakapag-asawa? Maraming iba-ibang dahilan kung bakit di nakakapag-asawa tao. Minsan, religious leader yung tao. Parang katulad nila Pablo at saka ni Cristo. Diba? Minsan naman, pinili lang talaga nilang wag mag-asawa. Minsan naman, wala lang talagang mapang-asawa. Minsan naman, talagang yung pagmumukha lang talaga nila. Hindi talaga gustuhin ng babae. Diba? Ganon. O hindi gustuhin ng lalaki. Minsan yung ugali nila, hindi gusto ng lalaki o ng babae. Ngayon, sa panahon ngayon, hindi na uso asawahan. Ang uso ngayon, jowaan na lang, live-in na lang. Hindi na uso ngayon na asawahan, magkakapakasal pa. Hindi na uso yun. Hindi na uso pakasal ngayon. Yan ang sagot ko ron. Next question. Tanong po ito galing kay... sorry, natawa ako dun.
Sabi ni Ariel Mike Limbaga pa shoutout to sa akin. Ayan. Tanong po ito ni It's Mark 2 WBU. Ano po thoughts nyo sa pagpapatawad? Mapapatawad mo po ba kahit kapatid mo nang babasto sa magulang mo? Sa akin, pagpapatawad, ang ibig sabihin yan, hindi lang ako galit. Ganon. Yun ang ibig sabihin sa akin ng pagpapatawad, hindi ako galit. Pero hindi ang ibig sabihin ng hindi galit, ibibigyan mo ulit ng parehas na pagkakataon yung tao para gawin na naman yung parehas na pagkakamali. Yun ang sagot ko ron. Kasi alam mo yung pagpapatawad, para sa'yo yan, in case hindi mo alam, ay, dumudugo ako. Ha? Oh. Naputok yung tagyawat sa baba ko. Sakit. Kaya pala pagkutkot ko, sakitan. Yung pagpapatawad, ano yan, para sa sarili mo yan, hindi yan para doon sa taong pinapatawad mo. Kasi hindi naman automatic na pinatawad mo isang tao papabayaan mo na ulit gawin niya yung mga bagay na ginawa niya dati. Parang ano yan walang pinagkakabayan doon sa ninakawan ka na nga, na dahil yung pera mo nasa sala, papapasukin mo ulit yung pareha sa tao, tapos ilalatag mo na naman yung pera mo sa sala. Tanga na, napakatanga mo naman pag ginawa mo yun. Yun ang sagot ko rin. Next question. Ayan. Tanong po ito galing kay Pelpot. Sana sa concern... Ayan, hindi pala siya tanong. Sabi na salamat daw sa concern mo at sa mga taong may problema, pagpalain ka pa sana ng may kapal. Kaya nga ako nagtsatsaga. Kahit wala naman ako kinikita rito sa mga live na to Totoo, ano lang to gasto sa oras Pero in fairness naman, nag-enjoy naman ako paminsan-minsan. Minsan nga lang, I feel like it's an obligation. Minsan naobliga ako, minsan natutuwa naman ako. Nakadepende sa tanong ninyo. Gusto ko mga tanong yung mga pantabaan talaga ng utak Yun ang sagot ko. Next question. Tanong po ito galing kay Maybelline Kainto. Uh-huh. Totoo ba na yung tali na ginagamit sa pagbibigte swerte sa hanap buhay? Hindi ako naniniwala sa swerte. Sorry. Ano yun? Taka na. So, ibig mo sabihin, pagka meron kang taling ganun, yun yung parang magpapasok kayo ng maraming pera at hindi mo na kailangan magtrabaho? Hindi ko maintindihan yun. Hindi ko maintindihan ba't ilalagay nyo sa tali yung kinabukasan ng buhay ninyo? Taka na pinagkakatiwala mo sa tali yung kinabukasan ng buhay mo. Yun ang sagot ko ron. Next question. Tanong muna. Bigyan niyo ako ng tanong TikTok. Okay, go. Carlos Adonis. Idol, bakit ayaw na ayaw mo sa networking? Na-scam na din po ba kayo nila kaya nagagalit po kayo? Hindi sa na-scam, pero masyadong maraming pangako sa loob ng networking. Kasi ako nag-iisip na tao ako Mahihirapan kang scamin ako kasi nag-iisip ako. May common sense ako. Mahihirapan kang scamin ako. Pagka ang networking, nakuha ang pera ko, ang ibig sabihin yan, ako mismo yung nagbigay ng pera ko sa kanila pero di nila ako na-scam. Ngayon, ang kaibahan ko kasi sa iba, nagbibigay kasi ako ng pera. May mga pagkakataon na nagbibigay ako ng pera, ang dahilan ko para matuto ako. Hindi dahil na-scam mo ko. Kasi alam ko naman na scam na talaga yung networking May isa akong pinasok na networking recently. Gusto ko lang malaman kung totoo bang scam pa rin na networking. And I was not wrong. Scam pa rin na networking hanggang ngayon. Ang dami nila masyadong pangako. Tapos yung ang binibili mo sa kanila, hindi naman talaga yung produkto yun. Binibili mo sa kanila yung pangakong yayaman ka. Tapos sinasamahan lang nila ng produkto yun. Parang freebies yung produkto. Ganun ang dating. So kaya, pag ba, nagkadimandahan, sabi mo, hindi, binenta nila sa akin pangako. Hindi, binili mo nga nandyan yung item sa'yo. Diba? So ngayon, ang labas ngayon, binabaliktad ka na. Pagka nagkadimandahan kayo, pag nagka-problema kayo, binabaliktad ka na. Nasasabihin ngayon, ang dahilan kung ba't ka pumasok sa kanila, kasi binenta nila sa iyo yung produkto. Pero ang totoo, in the first place, ang binibenta talaga ng mga putang inang yan, yung mga pangako nilang hindi naman totoo ang yayaman Yun ang sagot ko ron. Next question. Ayan, tanong po dito, sir, galing kay Carlo. Alam mo, kaya nga sinimulan ko tong Project 1M para makuha mo na yung konsepto kung paano gumawa ng 1 milyon at hindi ka na mas-scam ng mga putang inang networking. Next question. Ayan, tanong po ito. Bakit ganito? Totoo ba to? Ha? May filter ba to? Yung labi ko sobrang pula dito? O dahil malamig lang talaga? Dito sa Sa TikTok? May filter? Tanggal naman yung filter. Pambira ka, napaka-pogi ko rito Pangit nung ng ilaw. Okay. Baka mamaya pagpunta nila dito, ay, tangin mo, kala ko pogi. Pogi sa naman filter lang talaga, pala. sir. Sige, next question. Ayan, tanong po ito galing kay Carlo Reyes. Tips po paano humawak ng pera para na rin po makatipid? Walang ibang mas magandang tip kundi tigilan mo yung kapritsyo. Lahat ng kapritsyo, pati yung kain na masarap, tigilan mo. Pwede ka naman kumain ng masarap habang buhay kapag nakaipon ka na Pero hindi mo kasi gugustuhin yung konseptong kumakain ka na kumakain, tapos lahat na lang ng pera mo, nauubos mo kakakain.
Yung iba ganun eh, kaka-Starbucks nila, ganun, kakapasyal, kakakain, kakapa-deliver, kaka-Shopee. Doon nauubos ang pera eh. Tanggalin mo lang lahat ng kapritsyo. Tignan mo, alagwado ka na kagad. Doon pa lang, isang malupit na tip lang yon na sobrang simple ng konsepto ng tip na yon. Pag nakuha mo yung konsepto ng tip na yon, na hands down, game over, tapos na kagad ang usapan. Bibilang ka na lang ng panahon, mayaman ka na. Next question. Tanong po ito galing kay Jason Senolos. Muslim po ba si Moises? Si Moises, Ebreo. Hindi ko masasabing Muslim si Moises, Ebreo siya. Siya sumulat ng Torah. Yung Torah, yun yung pinakaunang-unang account na konsepto ng mga Hudyo, ng mga Ebreo, kung ano nangyari. As in, accounts yan, kumbaga parang history nung kung ano nangyari sa Israel noon. Sa Torah galing yan eh. Yung Biblia galing sa Torah, yung Quran, dun din galing. Yung mga kwento. Kasi yung Torah yung pinaka-original eh. Sometime around parang 3,500 to almost 5,000 years old. Ganun. Sinulat yan nung mga panahon na lumalabas na ang Israel sa bondage ng Ehipto. Ngayon, sumulat ngayon sila ng libro, ang tawag doon Torah. Tapos eventually, yung Torah na yung Pentateuco nahati sa 5, yung Genesis, Exodo, Levitico bilang Deuteronomio. Tapos paglipas ng panahon, bla bla, may mga dumating na mga propeta, etc., nagsisulat, tapos hukom, tapos iba-ibang mga matataas sa tao, mga hari, nagsisulat. Yun ngayon yung comprise ng lumang tipan. Tapos dumating ngayon ang Kristo, yun ngayon ang bagong tipan. 600 years after mawala rito sa lupa ang Kristo, na naisulat naman ngayon ang Quran. Yun ang pagkakasunod-sunod ng timeline yan eh. Yun ang pagkakasunod-sunod ng timeline. So yun ang sagot ko ron. Next question. Tanong po ito galing kay Rose Ann R. Robles. Ano pong masasabi niyo sa 50-50 relationship? Hindi mangyayari yan kahit kailan. Paano 50-50? Paano yun? Hati kayo pag nagbubuntis? Hindi mangyayari yan kahit kailan. Laging merong isa nalalamang, laging merong isa bitin. Pero ako, suggestion ko sa inyo, kaysa mag 50-50 kayo, na nagbibilangan pa kayo, nagkikwentahan pa kayo, mas madali na yung simpleng konseptong magpaligsahan na lang kayo sa kung sino ang mas mahal nyo ang isa't isa. Mas maganda yung konsepto na yun. Paligsahan kayo kung sino mas mahal nyo isa't isa. Pagalingan kayo sa performance sa relationship nyo. Tapos walang bilangan, pagalingan lang kayo. Na alam mong lahat ng effort na inilagay mo rito, hindi ka na magbibilang kahit kailan. Lahat ng effort na nilagay mo rito kasi mahal mo siya. Yun ang sagot ko. Next question. Tanong po ni Adrian Tepe, sino yung mapalad na alipin na daratnan ng Panginoon na tinutukoy sa Mateo? Kahit sino pwedeng datnan nun. Kahit sino pwedeng datnan nun. Pwedeng isang tao yun na maaaring leader ng religion dun sa panahon na yon, o pwede rin namang mga ordinaryong taong bayan. Kahit sino pwedeng kakalapatan nun. Kasi 1:3 ng Apokalipsis, mapalad ang bumabasa at nakikinig at tumutupad sa mga hula. So ang hula pala tinutupad. Kahit sino ngayon pwedeng kalapatan ng isang pirasong hula na yun. Kasi pagbalik ni Kristo, may daratnan talaga siya. So ngayon, kahit sino pwedeng datnan. Yun ang sagot ko ron. Next question. Tanong po ito ni God's Strength. Yung nagpaplano ako tapos nakasetup na ako, mga ilang araw lang nagkaka-intense self-doubt na ako. Anong negosyo? Wala ka naman tanong dun eh. Sana mas maganda if you can put an actual question to it. Yun. Tanong po ito ni Ken Suke. Boss, para sa'yo, mahirap na ba maging successful sa panahon natin ngayon? Hindi, mas madali nga ngayon eh. By ratio, nakadepende kasi talaga kung ano ginagawa mo eh. Mas madali ngayon kasi may social media na. Tanga na, isang boost lang, kilala ka na kagad eh. May social media na. Mas madali ngayon kaysa dati. Dati mano-mano, makangatok ka ng mga bahay, isa-isahin mo ang mga tao eh. Ngayon, hindi na ganun ang konsepto eh. May social media na, mas madali yung panahon natin ngayon, mas mura yung panahon natin ngayon mag-succeed kaysa nung mga nakaraang panahon. Plus, ang information, laging readily available, nasa internet, isang pindot mo lang. Yun ang sagot ko ron. Next question. Ayan, tanong naman po ito galing kay Liam Dili. Boss, totoo ba na minsan sa mga networking gumagamit sila ng dark psychology para mauto ang Dark psychology talaga gamit nila ron. Tangina, glittering generality.
Pero tignan mo, pag inungkat mo yung detalye, walang laman. Yayaman ka rito, bla bla. Sino na po mga yumaman dito? Eto, may sports car. Tignan mo yung registro ng sports car, di papakita sa'yo. Tagal ko ng buhay. Tagal ko ng buhay. Madali yan, panluloko ng kapwa, gawain tiba-tiba. Ang dali-dali niyan. Yung mga downline, tangina, mga upline, hindi yung mga yung nagsisiyaman, diretsa lang tayo. Ano yan, binibihisan ng management. Sawa na ako sa ganyan, binibihisan ng management yan, pinapahiram ng kotse. Yung, talagang totoong yumayaman dyan, yung mga may-ari ng networking. Bakit? Tangina, hindi naman networker yung mga yun, supplier yung mga yun eh. So ngayon, kada package na binibili ng kahit na sino, kada join ng kung sino-sino, pera ng pera papasok yun sa kanila. Ganun kasimple yung konsepto, pera ng pera papasok yun sa kanila. Next question. Tanong ko ito ni Skinny, boss, paano ako matigil sa bisyo ko? Huwag kang bumili, huwag kang humingi, huwag kang tumanggap. Yun yung pinakamadali. Taka na sobrang dali sa akin ng ganung konsepto na kapag gusto kong, alam ba, katulad nito nakaraan, may bisyo ko eh, addict ako sa Yossi. Alam nyo naman na yun, addict ako sa Yossi na mahabang panahon eh. Di ngayon, Yossi, ganun, bla bla. Tapos, syempre, ayoko nang mag-Yossi eh, gusto ko nang tumigil eh. So ngayon, yun lang yung tatlong batas na ginawa ko sa sarili ko. Ngayon, 37 nights na ako, no? 37 nights na ako hindi nag-Yossi. 37 nights, hindi na ako nag-Yossi. Mahirap? Oh, mahirap. Pero disiplina. Bakit? Ayoko mamatay na, puta ka na, pupunta ako sa kabilang buhay, harap ako sa Diyos, tapos addict ako sa Yossi, diba? Sunog yung baga. Hindi masaya yun. Yun ang sagot ko ron. Next question. Tanong ko ni Tolentino JRC, boss, pag naka 1M ka na, ano ng next move mo? Siguro gagawa ko ng movie para sa sarili ko, gano'n. Tang-ina. Yan ang ina mo, Chester. Mula dun sa mga panahon na illegal yung gawain ko, tas kamal-kamal yung putang inang bundle na sobrang daming pera. No? Tapos, papuntang legal ngayon, no? Tang-ina, promoted, kalawat kanan, no? Tapos natuto ko ng pakisama, tapos natuto kong ganito, natuto kong ganyan, financial management, pati mga pagkakamalikot kabobohan ko. Lumipad ako sa stage, tang-ina, tapos basag yung ipin ko ngayon. Basag yung ipin ko yan. Dive ako sa stage, putang-ina, wala sumalo. Kasama yun. Tapos yung tang-ina, sarap talaga naging buhay ko. Napakasarap na naging buhay ko. Punta ako ngayon, okay na, may pera na, bla bla, may mga ganito, may mga ganyan, bla bla. Punta ngayon ako sa squatters area. Namamasura ang putang ina mong Chester kung kailan sumikat sa social media, tsaka biglang namamasura. Tapos biglang nagbebenta ng sinigang ang putang ina mong Chester. Putang ina, walang kapalit tong buhay na to. Napakasulit nitong buhay na binigay sa akin. Sulit na sulit, gasgas ko ng husto tong buhay na binigay sa akin. Nag-enjoy talaga ako ng kaduluduluhan hanggang sa kaduluduluhan. Lahat ng bagay na subukan ko. Lahat ng gusto ko, lahat ng trip ko nagawa ko. Sulit sa akin tong buhay na to. Sobrang sulit sa akin itong buhay na to. Yun ang sagot ko ron. Next question. Tanong po ito ni Carlo Adonis, boss, convince mo naman kami na ang networking ay talagang scam. Medyo hindi matanaw ng isip ko eh. Hehehe. Ganto, ang hindi scam, di ba? Halimbawa, bili ka ng bili ka ng ito, bibenta ko sa ito. Ito, bilin mo. Bakit? Kasi mapapakinabangan mo to. Umiilaw yan, ang ganda ng ilaw. Medyo madilim na nga lang ngayon kasi hindi na masyado na-charge eh. Pero yung na-charge nito, maganda yung ilaw yan nasa likod. Bilin mo to. Maganda ito, maganda. Lala sa restaurant mo, gano'n. Kung may restaurant ka man, gano'n. Bilin mo. Tapos, na-charge to, Type-C. So, yung charger mo sa cellphone mo, yun na rin yung charger nito. Diba? Ayan, diba? Eto, bilin mo to. Tama? Maganda yung ilaw, ang ganda, di ba? See? Mapapakinabangan mo to sa marami iba-ibang mga bagay, tapos sobrang cool mo nito kapag meron ka nito, nagiinuman kayo, meron kang ilaw na gaya, ang klase ng itsura, tama? Ayan. Yun, hindi panloloko. Pero, pag bumili ka nito, putang ina mo, yayaman ka. Nakita mo yung sports car dyan, putang ina ang kailangan, bilin mo to. Pag bumili ka nito, magka-sports car kang putang ina ka. In 3 months, magiging milyonaryo ka. Putang ina, siksik, liglig, umaapaw. Power? Tama, power? Power. Isang bagsak. No. Kumbinsido ka na. Ang binibili mo dun pangako, nayayaman ka. Hindi yan katulad ng pagbebenta ng ordinaryong produkto na ang dahilan ba't mo bilhin yung produkto kasi gusto mo talaga yung produkto. Doon, ang binibili mo doon, pangakong yayaman ka. Magkaiba yung produkto nila at saka yung binebenta nila. Ang binebenta pangako, sinasamahan lang ng produkto, freebie. Tangin ng mga tao yan.
Okay, next question. Kumbinsido ka na. Okay na. Kaya ko rin yan. Tangina, mas magaling pa ako dyan sa mga hayop na yan. Ako nga, sumikat sa social media. Yung iba, tangina, butata eh. Hanggang ngayon, pinipilit pa rin mag-social mediahan. Hanggang ngayon, di pa rin sumisikat ang mga putang ng mga networker eh. Di ba? Mas magaling ako magsalita kaysa sa ibang mga networker. Hindi ko lalahatin kasi baka merong ibang mga networker talagang putang ina hands down, magaling talaga magsalita. Pero, ang pinaka-bottom line, kaya ko rin naman yung ginagawa nun eh. Panloloko ng kapwa, kaya ko rin yan. Gawain tiba-tibayan eh. Madali naman loko ng kapwa-tao, paniwalain mo lang sa mga bagay na hindi totoo eh. Tangina, yun nga, tingnan mo, kayo nga mismo, 'di ba? Pag inuutangan kayo, dark psychology na din naman ang gamit ng mga yun eh, 'di ba? Tangina, gaano ka dark yung dark psychology? Para inutangan ka na nga, tapos hindi ka binayaran, tapos after a few weeks sasabihin, ba, umutang ka 1,000 sa'yo, gano'n, tapos hindi ka binayaran. Sasabihin, pero pa ako 1,000 pa para 2,000 na utang ko sa'yo. Gaano ka dark yung dark psychology na yun para mautangan ka uli nang hindi ka nagbayad, na hindi na nagbayad sa'yo. Pero kaya ko rin naman yun, ang dali-dali lang ng psychology nun eh. Glittering generalities lang katapat yan eh. Isang malupit na glittering generalities, ganun lang. Pero pag in-stickman mo, dun magkakaintindi yun eh. Tinanggal mo yung glitters, tapos stickman mo lang. Ano ba punto? Ang binebenta, pangako. Yung produkto ba? Oo, may benefit yung produkto, pero ang pinaka-bottom line talaga nung kaugat-ugatan, pag inugat mo talaga kung ano yung presentation, yayaman ka in 3 months. Ganyan yung mga putang inang yan eh. In 3 months, magkakakotse ka, kami nang bahala sa'yo, tutulungan ka namin. Walang problema. Nandito kami para sa'yo. Para bang ang dating yan, isang buong grupo nandun para sa'yo. Ganun ang dating nun eh. Tapos tignan mo, pagka hindi kayo umaaten, hindi ka nakakamustahin yung mga yan, pababayaan ka na malaglag. Abisado ko mundo yung networking na yan. Na panloloko ng kapwa, gawain tiba-tiba. Kumbinsido ka na. Yeah, next question. Brother, pingin ako mga tingin. Mahaw din ako eh. Ayan. Tanong po ito galing kay JR Mansacarinas. Bakit yung partner ko after namin mag-make love ng 20 minutes, 3 rounds, 3 to 4 times a week, touch herself pa rin siya? Trip niya yan eh. Kanya-kanyang trip lang yan. Kanya-kanyang trip lang yan. Trip niya yun eh. Nagsaselos ka ba sa ganon? Eh, di pag-usapan ninyo. Nadadaan naman sa usapan yan eh. Nakaya touch yourself ka, di tayo na lang. Diba? Kaya nga ako nandito para sa'yo eh. Pero no offend ako kapag nag-touch yourself ka pa, kapag nandito naman ako para sa'yo. Bakit? Mahal kita eh. Natatawa ako. Ganon lang yun eh, diba? Ganon lang naman yun eh. Ganon kasimple yung konsepto. Lahat ng bagay nadadaan sa usapan. Lahat ng bagay napapagkasunduan. Pag hindi mapagkasunduan, dun lang ngayon magkakaproblema. Yan ang sagot ko ron. Next question. Tanong naman po ito galing kay John Patrick Estayaga Martinez. Masama ba sa Diyos ang combat sports tulad ng wrestling, boxing at martial arts? Kasi mahilig akong manood ng WWE. Hindi gusto ng Diyos na nagsasakitan ng mga tao. Pero kung art lang naman yan, halimbawa, jiu-jitsu, diba? Although, may mga jiu-jitsu kasi na medyo, alam mo yun, brutal talaga eh. Pero yung gulong-gulong, tas nagte-training lang naman kayo ng ganong konsepto, I don't think it's bad. Nagkakaproblema lang naman, nakadepende sa intention eh. Pagka ang intention mo, manakit talaga ng kapwa-tao, para katulad ng MMA, diba? Para makuha yung pera, yun eh. Mananakit ako ng tao para makakuha ako ng pera, tas ako pinakamagaling manakit ng kapwa-tao ko dahil sobrang daming pera sa pananakit ng kapwa-tao. Ganun yung konsepto ng MMA eh. Doon ngayon magkakaproblema. Nakadepende sa intention yan. Huwag nyo kakalimutan, intention pa rin importante. Kung ang intention mo para ipagtanggol lang yung sarili mo, yung pamilya mo kapag kakailangan, walang pinagkaibang ngayon sa kutsilyo yan. Tingnan mo, wala naman taong natatakot sa kutsilyo eh. Ang kinatatakutan ng mga tao, yung maling tao yung humawak ng kutsilyo. Yun ang nakakatakot. Pero tingnan mo, chef ang hawak ng kutsilyo, baka matuwa ka pa eh, kasi alam mong pagkain na kasunod dun eh. Tingnan mo, sige, tontuwa. Mukhang pagkain kasi ito eh. Sige, go, next question. Tanong po ito ni John Patrick Kalinawan. Serious question, Idol Chief. Paano malalaman na papasa ka sa standard ng babae kapag niligawan mo siya? At paano maging matinong lalaki para sa kanya? Si Gail ba anong... Hindi. Ayaw mo? Hindi ako nagpapaligaw. Ay, nako, Gail. Ayaw mo? Tangina, tinatanong na ng mga tao standard mo eh. Ako I will say, ganito, ang sasabihin ko tungkol dun sa, paano mo bla-bla, paano mo malalaman, titignan mo sa body language. Kailangan personal kayong magkakilala. Kasi wala naman relationship na umusbong na naging matino sa mahabang panahon ng long distance relationship, personal, hindi kayo talaga magkakilala.
Diba? Kasi may mga iba, puta, along the way, nagkakaproblema kapag ka long distance relationship eh. Ang daling malaman kung gusto ka rin ba nung babae kapag ka personal mo siyang kilala. Versus yung hindi mo siya personal na kilala, tapos somewhere over the internet lang, somewhere over the rainbow lang, tapos ang worst na hindi mo pagugustuhin, puta, pineperahan ka lang pala nung babae. Diba? Hindi mo gugustuhin yung ganung parte. Somewhere over the rainbow ka lang eh, pa-chat-chat ka lang eh, diba? You have to make an effort. Tapos makikita mo naman sa facial reactions niya kung tinatanggap pa niya yung effort o hindi eh. Diba? Doon mo makikita yun. Matuto ka kasing bumasa ng body language. Pag hindi ka pa marunong bumasa ng body language, then you haven't met enough people. Kasi mga tao, kapag nakikita nila yung mga kapwa-tao nila, nagkakaroon sila ng reckoning, tapos nagkakaroon din sila ng pattern recognition. Itong ganito, nakita ko na to kay ganyan ah. Itong ganito, pagka ganito yung ginawa, nakita ko na ang susunod na mangyayari ganito. Kaya tingnan nyo, hindi nyo napapansin. Ako personal, nakakasagot ako ng sobrang daming tanong sa sobrang daming tao na iba-iba yung mga tanong tas situational pa. Bakit nagaganon? Sa dami ng mga tao nakikilala ko araw-araw eh. Araw-araw, may mga bagong tao ako nakikilala tapos yung mga patterns pare-parehas na lang. Kaya di na ako nagkakaproblema. Alam ko na ngayon kung ano mangyayari sa mga susunod na kabanata. Kaya, ayun. Abangan ninyo yung susunod na kabanata ng Project 1M. Hindi nyo inaasahan to. Taka na, may mga plot twist dito. Hindi nyo inaasahan to. Next question. Tanong naman po ito galing, Jefferson Relatado. Idol, kung ikaw ay binigyan ng kapangyarihang magbago ng isang batas o patakaran sa Pilipinas, ano ang pipiliin mo? Bakit? At paano ito nakaka-apekto sa mga tao sa maikli at mahabang panahon? Gusto kong paputol yung mga titi ng mga putang inang responsableng tatay. Obviously, hindi naman mangyayari sa tunay na buhay. Bakit? Tangin na diba? Batas natin, malalamya diba? Mas gusto ko pa nga yung batas ng Saudi Puta, pag gago ka talaga, pugot ulo ka, di ka na kailangan dito sa mundo, gago. Tingnan mo sa Saudi, napakakonti ng mga taong siraulo ron, nasasabihin mo, hindi, maraming bakla doon, bla bla, tinitira nila kapwa lalaki nila. Syempre, there's a need diba? Kasi nga, ang hirap nga kasing kumuha ng babae ron. Pero alam mo na kapag babae ka, kinuha ka doon, alam mo rin matino yung lalaking kukuha sa'yo. Ay, magbabayad ng mahal na halaga yun, ano ka? Babayad ng mahal na halaga yun para lang makuha ka, tawag Dory. Imagine mo yun, diba? Ang ganda-ganda kaya ng ganong konsepto na pinaghihirapan, kailangan muna financially stable ka muna, kailangan mataba muna utak mo, matalino ka muna, nakilala ka muna ng pamilya, gusto ka muna ng pamilya bago ibibigay sa'yo yung babae. Ngayon, kanya-kanyang kantutan na lang sa kanto para mga aso Diba? Ang ganda-ganda kaya ng konsepto na yun. Ako, gagawa ko ng batas para ang mga lalaki maging responsableng tatay. Na pag hindi ka responsableng tatay, tangina mo, makulong ka. Ganun kasimple yun, napatunayan halimbawa ng korte, merong babae nag-claim na anak mo yun. Ngayon, kailangan niya yung DNA testing. Napatunayan ngayon na ikaw talaga yung totoong tatay nun. Tangina mo, yari ka kapag hindi ka nagsustento. Kasi ganun sa Amerika diba? Child support kung tawagin nila. Ngayon, sabihin mo ngayon, bakit napakalupit mo naman, Chester? Tangina, hindi mo naman alam diba? Yung mga kabataan na nagsisilaki ng ganyan, yan ang susunod na lahi ng Pilipino, no ka? Pag yung kabataan, pinabayaan mong wasak ang pamilya, sunog dahil sa tatay, sira ulo dahil walang gumagabay na tatay, na lalaki doon sa pamilya, putang ina mo, susunod na lahi natin, masisira, ano ka? Diba? Tingnan mo, ang daming pamilya ngayon sira. Bakit? Ano dahilan nila? Broken family. Bakit nga ba naging broken family? Dahil ba sa babae? Minsan, oo. Pero madalas dahil sa lalaki. Minsan, oo, dahil sa babae. Pero madalas dahil sa lalaki. Kakantot lang, tapos pag nakitang may responsibilidad, latakasan na. Tangina na lumang tugtugin na yan. Ako rin naman, biktima rin ako ng ganyan. Yun ang sagot ko ron. Next question. Tanong po ito ni J. Lord Manalota Cordova. Boss G, tama lang ba na huwag makipagsabayan sa babaan ng presyo sa negosyo ng pagkain? Ang importante ay ang quality at ang lasa ng pagkain. Nakadepende sa kung nasaan ka nagtitinda. Depende kung saan ka nagtitinda. Pag ang tindahan nakatabi sa mga mumurahin, wala kang choice. Pag ang tindahan naman nakatabi sa mga okay lang na presyo, yon okay lang na makipag-price war ka. Ganun kasimple yung konsepto. Pero kailangan mo rin kasi ito problema kailangan mo rin manatiling buhay Ano ibig sabihin? Yung negosyo mo, kailangan manatiling kumikita. Kasi pag ang negosyo hindi kumikita dahil nakipag-price war ka, tapos wala ka na talagang tinutubo, putang ina, yun na yan. Lalagapa ka talaga dyan. Pagka gano'n, pili ka na ibang lugar. Ingatan mo yung sarili mo, pili ka na ibang lugar. Even better, benta mo na lang sa internet, tapos tignan mo na lang kung lumululo ang merkado. Umaalago yung merkado. Sumasang-ayon yung merkado.
Yan ang sagot ko ron. Good evening. Good evening. JR Man, ito yung nagtanong kanina man sa Carinias. Watching pro Bacolod, Mama's boy po ako, idol, at 45 years old. Mabait pero iniwan po ako ng GF ko at pinagpalit ako sa lalaki na sulit daw siya sa kama. Mama's boy ka kasi. Isa sa mga problema yan ng mga mama's boy di ba? And not to malign you, hindi para laiting kita na mama's boy ka, pero you have to make decisions of your own. You have to make your life's decision on your own. Na welcome ka naman na manghingi ng advice galing sa nanay mo, pero hindi dapat ang nanay mo ang nasusunod sa'yo. Hindi rin dapat masyado kang clingy sa nanay mo. Tangina, red flag sa babae yan, bro. Talagang kahit sinong babae pa talaga kunin mo, tangina, lalayasan ka talaga ng ganyan. Kasi sino ba naman, mapalit lang kayo ng kalagayan Isipin mo kung halimbawa, jowa mo, papas boy. Palit kayo ng kalagayan, bro. Isipin mo halimbawa, jowa mo, papas boy. Matutuwa ka ba nun? Lagi na lang nandyan yung tatay? Diba? Palit lang kayo ng kalagayan Tangina, magkakantutan na lang kayo, kakatok pa yung tatay. Gago. Tangina mo, matutuwa ka? Diba? Palit lang kayo ng kalagayan ng babae, maintindihan mo siya Yun ang sagot ko ron. Twisted talaga Utak talaga ng Chester, putang ina Share nyo nga muna to. Share nyo muna to. Mga nanonood sa akin, share nyo muna to. 254. Ayoko na 254 lang viewers ko. Taasan natin viewers natin, gawin natin 300. 400, even better. Doblehin na natin 500. Share nyo muna to, type down kapag na-share nyo na. Late ang viewers Ha? Facebook? Oo, Facebook. 259 na Hindi ko makita 40 lang nandito. Pataasin nyo nga muna to sandali. 259 pa lang Pataasin nyo muna, share nyo muna, tapos type down kapag na-share nyo na. Hindi ako tutuloy nang hindi ko nakikita ang 300 to. Iba tangina. Natututo na nga kayo, tamad-tamad nyo pa mag-share sa akin Wala naman ako hinihingi sa inyo diba? Alam nyo rin naman hindi ako kumikita rito Wala ako hinihingi sa inyo. Alam nyo rin hindi ako kumikita rito. Minsan, paminsan-minsan, sinasabi ko kumain kayo rito, pero hindi yan sa pilitan. Choice nyo na lang yan. Pero yung binibigay ko sa inyong tawa ng utak, nagbabayad ng mahal ng mga tao para dito. Nagbabayad ng mahal ng mga tao para sa taba ng utak. Sige, ano to? 254, 257 pa lang? Share nyo nga muna, tapos type done. Share nyo muna, tapos type done. Ayoko makita ng 200 lang to. Gusto ko makita ng 300 yung viewers. Bilis, ayoko makita ng 200 lang to. 300 viewers, gusto ko makita 300 viewers. Ano ba to? Ba't hindi na makita yung viewers? 261? Ano ba naman 261? 300 viewers, pengi akong 300 viewers. Ang bottom line nito, makatulong din sa mga iba diba? Yun naman ang gusto nyo tinutulungan kayo libre. O yan, 271 na. Okay, medyo maangat na. Yung mga nandito, share nyo nga muna to, tapos type done. Share nyo muna, tapos type done, tapos mag-heart muna kayo. Damihan nyo muna yung heart nyo. Kasi 300 lang yung nakikita kong heart dito 369 lang yung heart Ano ba yan? 369. 42 minutes na, 5,000 viewers pa lang. Tang-inang yan. Ito nga papansin ko Tangina yung mga tao, maligaya na silang gano'n, nakikipanood. Tapos yung mga ibang kapwa-tao nila, di nila iniisip. Isipin mo naman, yung ibang kapwa-tao mo, pag sinaron nyo to, matututo na nga yung kapwa-tao nyo, nakatulong pa kayo sa kanila. Di ba? Wala naman ako ibang hinihingi sa inyo, hindi ko hinihingi pera nyo di ba? O so share nyo ngayon tong live na to, yun lang hinihingi ko sa'yo. Share mo tong live na to para kumalat sa mga ibang kapwa-tao natin. Ngayon, natututo ka na, nasasagot na yung mga tanong mo, nasagot din yung kapwa-tao mo. Di ba? Iba, walang malasakit sa kapwa-tao nila, sarili lang talaga nila iniisip nila Sige, go, share nyo nga muna to. Gusto ko muna makita maka 300 viewers muna 300 viewers, let's go, 300 viewers. Sa Facebook. Ang TikTok, hindi ko nakikita TikTok sinasabi ko sa inyo, share nyo to. TikTok, share nyo to, tas type done. TikTok, share muna to, tas type done. Di mo na ako tatanggap ng mga tanong hanggat hindi ko nakikita medyo maganda-ganda bagsakan dito. Ayoko nung nakikita ko. Hindi ko gusto to nakikita ko. Sige, go. Share nyo muna to, share nyo muna to. Tingnan muna natin to. 256. Ano to? Ba't bubaba pa? 256. Type, i-ano nyo muna, share nyo muna to. Tulog na siguro yung iba nasa Pornhub. Tangina nyo mga nasa Pornhub, putang ina nyo, baka ginagawa nyo pa akong background ng paglulok nyo sinasabi ko sa inyo 256, 257, oy ano ba? Gila. Pakatin nyo hanggang 300 to. Ayoko makikita ganito lang yung live ko. Ayoko makikita ganito yung live ko. Pakatin nyo to hanggang 300. Pag hindi nyo pinangalat to, tangina, end ko to.
Hindi ko makita. 6,300 viewers. Oh. Yan, sakto. Medyo maangat na yung viewers natin. Okay, ayos. Share nyo muna. Share nyo muna to. Share nyo muna. Ayoko nakikita mababa viewers ko. Hindi ako natutuwa kapag ang baba viewers. Hindi masaya mag-live kapag nakikita mong ganyan eh. Okay, share nyo muna. Share nyo muna to. Mga nasa TikTok, share muna. Share muna to. Ayoko nakikita mababa yung viewers ko. Pataasin nyo yung viewers. Alam nyo naman eh, hindi naman ang dahilan ng mababang viewers eh, dahil ayaw kong panoorin ng tao eh. Ang dahilan niya kung bakit mababa viewers kasi yung social media nga, tagtad nga kasi ako ng violation. Pero ang mangyayari lang yan na umangat yung viewers kapag nananatili kayo, stick lang kayo dyan, share nyo tong post na to, tapos dadami ngayon yung mga manonood. Pag dumami ngayon manonood, di gaganahan ako ngayon mag-live. Pero nakakawalang gana kasing mag-live pag alam mo ng takin na yung putang inang Facebook. Hindi ko naman kayo sinisisi. Yung putang ina kasing Facebook, tagtad ako ng violation. Hindi kayo yung sinisisi ko. Okay, ilan na viewers? Nakikita mo ba, Gel? TikTok, 269. Ilan? 268. Ilan? 270. 270? Sa TikTok? Anong TikTok? Ba't napakababa TikTok? Angat niyan. Paangatin nyo ng 300 yan, 400. Sige. Next question. Hindi ko na makikita rito sa Facebook. Ilan ang viewers eh. Go, next question. Ayan. Hindi na rin nagre-respond yung mga question. Hindi na siya nagre-refresh sa akin dito. O, tignan mo, tanga na talaga tong Facebook na to eh. Pati TikTok, nadadamay na sa Facebook eh. Pag may violation ka, puta, nagkakahawa-hawa eh. Eh, tagtad pa naman ang violation yung mga live ko. May mga live nga ako, natanggal sa internet kasi nahuhuli yung mga putangin ako eh. Okay, go, next question. Ayan, tanong po ito ni Dave Guapo. Boss, mas okay ba na bayaran mo muna debt bago invest? Ano na? Boss, mas okay ba na bayaran mo muna ang debt bago mag-invest? Oo, mas okay bayaran mo muna utang bago ka mag-invest. Bakit? Pagka nag-invest ka, ibig sabihin, no, sobrang pera yun. Eh, yung sobrang pera mo, itapal mo na muna ron kasi wala namang assurance yung investment mo, papaldo eh. Ang hindi mo gugustuhin dyan, yung naubos yung pera mo kasi in-invest mo, tapos hindi ka pa bayad sa utang, takina, double whammy ka ngayon, natagtad ka. Parang kang binibembang sa magkabi-kabila. Mas okay talaga na wala ka talaga, debt-free ka kapag ka mag-i-invest ka. Habang nagsisimula ka pa lang Pero pagka medyo alagwado ka na, kabisado mo na proseso, okay lang na may utang ka, na mag-invest ka. Okay lang yun kapag alagwado ka na. Pero pag alam mo nagsisimula ka pa lang, hindi mo pa alam kung ano ginagawa mo, hindi mo pa kabisado ang lipunan, hindi mo pa kabisado ang merkado. Ang pinaka-bottom line yan, tangan, hindi mo gugustuhin na ubos yung pera mo tapos hindi ka pa bayad sa utang. Kasi hindi mo gugustuhin yung konsepto na sinisingil ka ng tao ng utang mo habang walang-wala kang pera. Hindi masaya yun. Kasi lalo ka lang matatagtad ng utang nun. Yan ang sagot ko ron. Next question. Tanong po ito galing kay Justin wala yung Reyes. tanginan to. Porque sinabi ko kung ilan yung viewers, ayaw na nga ipakita sa akin ng viewers. Nakikita mo ba dyan kung ilan yung viewers? Hindi po. Sa Meta? Oo. Wala ako, hindi ko nakikita rito kasi lang. wala talagang viewers. Ha? 40 nang nakasulat sa akin dito. Tanginan nga, nakakaburat ang puta. Pero nata settings yun dun sa gilid. Ha? Patingin niya ako, sir. Alam ko nakikita yung kapag viewers. Wala nga eh. Pag lumalabas yung mga tanong, dapat pati viewers nakalabas din. Wala eh. Hindi ko makita. As in completely, wala talaga ako nakikita. Ayan, tanong muna tayo. Go. Justin, tanong niya po, gusto ko na pong makipaghiwalay sa GF ko kaso naaawa ko sa kanya dahil sa haba ng pinagsamahan namin. Mali po bang magstay na lang ako dahil sa pinagsamahan kahit hindi ko na siya mahal? Bakit kasi nagmamahal kayo ng puro emotions lang? Ang pagmamahal, yung totoong pagmamahal, by choice yan, pinipili mo siya kahit di mo na siya gusto. Eh ano gagawin mo? Lahat na lang ng babaeng makakasama mo. Pag hindi mo na nararamdaman yung nararamdaman mo, iiwan mo na lang. Hindi ganun ang pagmamahal, Brad. Hindi ganun ang pagmamahal. Ano nangyari? Wala talaga. Hindi ganun ang pagmamahal. Ang pagmamahal, 258 viewers. Ang pagmamahal, hindi na importante kung may nararamdaman ka pa sa kanya o wala. Responsibilidad mo na siya hanggang mamatay ka. Yun yung totoong pagmamahal. Maliban na lang kung marami masyadong red flag na alam mo magiging mas mahirap ang buhay mo kaysa nung bago mo pa siya nakilala, na talagang wala talaga siyang convenience na naidudulot sa'yo at wala talagang pakinabang talaga sa'yo tapos hinahata ka pa pababa, yung mga ganun, laglag mo na yun. Hindi yan yung mga tipong sulit na makasama habang buhay. Alam mo, one way or the other, magkakaroon ka rin naman talaga ng sakit ng ulo eh. One way or the other, magkakaroon ka ng sakit ng ulo. Nagkakatalo na lang yan kung sulit ba yung sakit ng ulo sa naipo-provide niya sa'yo. Yan ang sagot ko ron. Next question. Ayan. Tanong po ito ni Eric Palarca. Bro, I'm new to the business industry.
Graham Boys yung business ko and goods naman, ang daming mga bata nagkakagusto and inaalok ko siya sa labas. Nakakapag-earn ako ng 500 plus na tubo per 4 tubs and nakapagbenta na rin ako ng 16 tubs in just a day. Ngayon bro, gusto ko kasi mag-upgrade kaso di ko alam kung paano ko siya mapapalawak at mapapalaki. Paano yon? Kasi nakakabenta lang ako ng pag-aalok pero gusto ko siyang magtuloy-tuloy. Ano po ba dapat kong gawin para mas maging successful po yung business ko? Hanap ka ng mga kaapihan, pumartner ka sa kanila. Yung iba dyan, tamad na. Kape lang ang gusto nila ibenta. Pumartner ka sa kanila kasi considered pastry yan eh, diba? Tapos hanap ka ngayon ng mga restaurant na gugustuhin ipakilagay yan kahit consignment, etc. etc. Yun ang sagot ko ron. Pero maraming iba't iba pa kasing paraan eh. Ang problema ko kasi hindi kita kilala personal. Hindi ko ngayon alam kung ano yung komportable ka na paraan ng pagpapalawak ng negosyo. Eh isa-isahin ko yan. Kung pupunta ka rito, isa-isahin natin yan. Tignan na lang natin. Kung pupunta ka rito, marami ka matututunan galing sa akin. Pero kung nasa internet ka lang, talagang takin na mahirapan ka talaga dyan. Kailangan mo talaga na actual na tao na makakausap kasi nakadepende yun sa kung sino ka. Nakadepende, in case hindi nyo alam, ang pagpapalawak ng negosyo, nakadepende rin yan sa isa sa mga pinakamalalaking factors niya, nakadepende kung sino ka. Pag hindi ka masyadong organized, pwede namang palawakin mo na lang yung isang pirasong branch mo eh. Diba? Na isang piraso ka lang, wala ka ng branches. Wala na, isang piraso lang. Kasi kung ano yung negosyo mo, yun lang. Tapos papalawakin mo lang yung mismong negosyo mo. No? Pero pag organized na tao ka, pwede ka talaga yung palawak ng iba't ibang mga branches. Kung organized na tao ka. Pero nakadepende kasi yan kung sino ka eh. Doon yan nakadepende sa kung sino ka. Kung willing ka bang matuto o parang sakto na sa'yo yung okay na yan, ganun. Tapos curious ka lang talaga o paano palalawakin, etc. etc. Tapos magkano ba hinahabol mo, di ba? Andun yan eh. Ang daming iba-ibang factors to consider na hindi kita masasagot ng one size fits all. Kasi minsan kita mo, katulad nung isa, yung nag-sponsor sa'yo ng cellphone, si Speed Up Garage. Speed Up Garage. Tama, katulad kay Speed Up Garage, nagtatanong siya kung paano niya ba itatawid ng Visayas, Mindanao yung negosyo niya. Yun talaga yung direksyon na gusto niyang mangyari. Sabi ko naman sa kanya, tangina, konti pa lang yung branches mo, tapos itatawid dagat mo na kagad. Dapat, pag marami ka ng branches at kaya mong i-handle yung dami ng branches, dapat, tsaka mo palang itatawid dagat yung negosyo mo. Pero pag napaka-konti pa ng branches mo, tatawid dagat mo pa, puta magkakaproblema ka sa proximity. Pag nagkakaproblema na sila doon, hindi mo mabisita kasi kailangan mo pa mag-eroplano. Diba? O ngayon, nung magkaintindihan, na ngayon, he has arrived to the conclusion na wag mo na munang tumawid dagat at paramihin na lang muna within the proximity. Kasi halos lahat naman ng kanto, merong mga taong nasisiraan ng motor eh. Diba? Halos lahat ng kanto, kailangan ng motorcycle shop. Diba? Yung simpleng konsepto lang na kung ang gusto mo lang ay magyabang dahil tawid dagat ka na, Visayas, Mindanao, buong Pilipinas ang gusto mo sabihin, magkakaproblema ka versus yung nandito ka lang tapos ang proximity within the area, tapos pag nagka-problema, kaya mong bisitahin, kaya mong puntahan, ikaw pa rin ang primary, kumbaga, ikaw pa rin ang chief mechanic, ikaw na rin at the same time yung kinukonsulta ng mga nasa paligid ng mga negosyo, puta, mas madali yung kaysa itatawid dagat mo pa ang negosyo. Hindi ko alam kung sino ka, yun nga ang problema ko, kung yung surrounding circumstances at saka factors to consider, wala akong malay. Nakadepende yun kung ano yung risk, I will say risk comfortability mo, kung yun man ang tawag doon, kung gaano ka komportableng maglagay ng risk doon sa mismong gagawin mong pag-e-expand. Yun ang sagot ko ron. Pero unahin mo muna stability bago expansion. General principle, una muna dapat ang stability bago expansion. Next question. Tanong naman po ito galing kay Jover Claude Rubio Altomera. Boss, ano masasabi mo sa mga ama na ginagampanan ng pagiging ina at sa mga ina na ginagampanan ng pagiging ama? Hindi, sagot ko ron, okay. Wala na may ibang sagot dun eh. Ano ba, gusto nyo? Clap pa. Wala eh, nagkamali kayo ng pili eh. Kung hindi man kayo nagkamali ng pili, inaalat kayo, namatayan kayo ng asawa. Ganon yun. Sa madalas na pagkakataon naman yan, kung hindi yan nagkamali ng pili, inaalat lang talaga, namatayan ng asawa eh. Yun ang pinaka-common, bakit nagiging single mother, single father eh. Pero alam mo na yun, na there's that small risk na kapag halimbawa, nag-anak ka sa isang tao, there's that small chance na isang araw hindi na kayo, there's that small chance na you will be separated by death or by any other means. Tapos ikaw talaga ang dapat kumargo ng bata, kaya nanay ka o tatay ka, gagampanan mo talaga yung kabilang panig pag naghiwalay talaga kayong dalawa. Yun ang dahilan kung bakit sinasabi ko sa inyo, wag muna kayong mag-asawa, wag muna kayong mag-anak kung hindi ka masyadong sigurado dyan sa putang inang yan. Yun ang sagot ko. Next question. Tanong naman po ito galing kay It's Me, Axels. Boss, masama po bang magnegosyo ng furniture kasi daw po nakakasira sa kalikasan? Pagka sobrang laki mo na, katulad ng IKEA. Kapag sobrang laki mo na, may ganun akong balita tungkol sa IKEA eh. Pag sobrang laki mo na, nagkakaproblema na ngayon yung nature kung saan mo ngayon kukunin yung mga kahoy. Pero kung hindi ka pa naman masyadong malaki, I don't think you will make so much damage. Halimbawa, gantong mga lamesa lang yung ginagawa mo, eh may nabibili naman ito sa hardware eh.
Diba yung mga ganitong klase ng anong tawag ito? Na plywood. May nabibili nito sa kung saan mang supplier ng plywood. Doon ka lang muna sa umpisa. Pero nakakasama sa kalikasan lang yan kung sobrang laki mo na. Parang IKEA. Kasi IKEA namang problema na kung saan sila hahanap ng kahoy eh. Oo, seryoso yun. Namang problema talaga sila saan sila hahanap ng kahoy. Kasi yung sobrang laking demand sa kanila ng mga kahoy na binubuo. Ang ganda-ganda kasi ng mga gawa ng IKEA, tanga na mayroong challenge na buuin mo eh. Oo, yun ang sagot ko ron. Next question. Tanong naman po ito galing kay Pag-ibig at Unawa. Good evening, Boss G. Naniniwala ka ba na tatlo ang lumalang sa mundo? Ang Diyos Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo o Holy Spirit? Merong ganun na konsepto sa Biblia. Kasi, yun ba, lalangin natin ang tao. Lalangin natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Yung salita ron na ginagamit, Elohim. Ang Elohim, mga Diyos. Hindi, ano yan, ang Elohim, plural yan ng Eloah. Ano ibig sabihin po? Sorry. Yung Eloah, one God. Siya lang. Pero yung Elohim, plural yun. Kung sino ngayon yun, hindi ko alam. Pero yun yung natsaga akong research. Hanap ka na lang ngayon. Hanap ka na lang kung sino yung mga yun. Pero meron nakasulat dun sa Kawikaan. Kapitulo 8. Kung tsatsagain mo lang basahin. Next question. Tanong po ni JR Mansacarinas. Question, ano bang meron sa powder? Bakit madaming may gusto at ayaw paawat? Yung addicting substance kasi dyan. Ano yan? Yung cocaine o shabu? Binilisan ko nga eh. Yung pangalawa. Okay. Yung addicting substance kasi niyan, ang tawag dyan, methamphetamine hydrochloride. Ang sabi ng mga scientifico, yung parang level ng satisfaction o parang happy hormones, kung di ako nagkakamali, nakalimutan ko eksakto eh, is somewhere around 200 points kapag ejaculation. Pag halimbawa, lalaki nilalabasan, babae nilalabasan, 200 points daw ikayon. Dun sa puntos, dun sa level ng sarap. Isa na yun sa mga pinakamasasarap na level ng pagiging tao. Isa yun sa pinakamasasarap na experience ng pagiging tao, yung ejaculation. That's 200 points. Yung methamphetamine hydrochloride, it provides somewhere close to 1,200 points. Taas. Tangina. Bigat. In comparison, putang ina, yung ejaculation, walang kwenta yan. Kumpara sa methamphetamine hydrochloride. So it just haywires your brain na sobrang daming dopamine chemical talaga yung tangina humahawa sa bloodstream mo para umakyat talaga sa utak mo. Ingatan nyo sarili nyo dyan. Tanginang tindi ng addiction yan. Matinding addiction yan. As much as may mga taong na-addict sa yosi, may mga taong na-addict sa alak, may mga taong na-addict sa sex, may mga taong na-addict sa iba't ibang bagay ng buhay, yung putang inang methamphetamine hydrochloride, antindi yan. Antindi. Tapos masusunog ka talaga dyan. Buhay ka pa, naluluto ka na. Nakikita niyo yung iba, di ba? Nalalagas yung ipin, tapos humpak yung pisngi, tapos ang lalim ng mata, tapos ulit-uli sila, tapos pag crash, tangina, depression, anxiety ang kadugtong. Pagka ganun, ang sarap ng pakiramdam. Pag crash ngayon, depression, anxiety ang kadugtong. Ingatan niyo sarili niyo sa ganyan. Kill. Yan ang sagot ko ron. Next question. Question po ito galing sa, di ko maintindihan na pangalan, naka-noodles. Boss Chai Chester, ask ko lang po, ano pong masasabi mo sa mga babaeng iba-iba ang lalaking kasama gabi-gabi? Magkakaproblema ka dyan, hindi ka magkakaroon ng masaya marriage life. Kasi lagi na lang meron kang comparison sa iba-ibang mga babae, sa iba-ibang mga lalaki. Doon ka magkakaproblema. As much as kumbaga parang katulad sa mga lalaki rin yan na nagkakaproblema kapag kaiba-iba ang mga sex partner mo, parehas lang din sa babae. Kasi meron ka ng point of comparison. Mas masarap si ganito, mas masarap si ganyan. Tapos iniisip mo na ang purpose ng buhay ay kailangan ka ngayong kailangan kang i-satisfy ng lalaki, where in fact, ikaw dapat na mag-satisfy sa lalaki. Nalilito. Nagkakalituan, di ngayon magkaintindihan. Good evening. Okay, next question. Tanong naman po ito galing kay Di Nga Ako Si Raven.
Boss, paano mo malalaman na high value ang babae? Para ba yun si... Yun. Para ba yan si Gail? Yun lang yun. Obviously, oo, si Gail, high value ito. Kaya nga tignan mo, alam niya rin kung sinong klase ng lalaki pipiliin niya, high value din. Hindi basta-basta nagpapaligaw ito sa kahit kanino na lang, tapos makakita ng red flag to, iskapok agad to. Marunong to si Gail, marunong to. Hindi to boba, hindi to tanga. Tuto lang kay Sir Chai Chesto. Natuto eh, diba? Parang anak-anakan ko na rin to si Gail. Malalaman mong high value ang babae pagka kapaki-pakinabang yung babae. Kasi hindi ka hahatakin pababa, tutulak ka pa pataas. Ganon yung high value na babae. Hindi ka hahatakin pababa, tutulak ka pa pataas. Hindi mabunganga, hindi masakit sa ulo, hindi problematic, hindi madrama, hindi puro emotions, hindi puro hingi ng pera. Yan yung mga mga red flags eh. Automatic yan. Yan ang sagot ko. Next question. Tanong po ito galing kay Frankie Centenera. Papatayin ka po ba talaga ng anak mo para makuha ang mana? Hindi. Isolated case yung gano'n. Isolated case yung gano'n. Sobrang isolated case niyan kasi in general, hindi normal na ang tao pumapatay. Yun ang sagot ko doon. Next question. Tanong po ni Liam Dili, Boss, dapat lang ba na pabayaran ni MJ Lopez ang turo nyo kasi million gastos nga sa panonood kay Tony Robbins na mentor niya? Turo ko? Ulitin mo nga yung tanong, parang nalito ko ron Boss, dapat lang ba pabayaran ni MJ Lopez ang turo, baka niya? Turo niya. Oo, turo niya kasi million ang nagastos niya sa panonood kay Tony Robbins na mentor niya. Naiintindihan ko yung ganong konsepto. Ito puwera bash muna kay MJ. Naiintindihan ko yung ganong konsepto na kung gumasos ka ng milyon para matuto, kung gusto mo ngayon i-transfer yung knowledge na natutunan mo, na ginasusan mo ng milyon, magpabayad ka. Kasi yung sa akin, gusto mo ng diretso, ako rin naman gumasos din naman ako ng hindi birong pera para dito sa karunungan ko ngayon. Imagine mo, puta situational yung questions. Napakahirap ng, alam mo, isa sa mga pinakamahihirap na, in case hindi nyo lang alam Pilipinas isa sa mga pinakamahihirap na mga klase ng tanong, yung situational. Kasi hindi mo yan basta na lang mababasa sa kahit saang libro. Situational nga ano ibig sabihin? Yung eksaktong pagkakataon na nagkaroon ng eksaktong conflict, lalapatan mo ngayon ng resolution. ARCA mo, tas lalapat ka resolution. Taki na, mas mahirap yun. Kasi kung alam mo, tinanong mo lang sa akin, kailan nabuo ang universe? Merong ganyan, mababasa mo sa internet yan Kahit pa sabihin mo bilyon-bilyon taon na yan, may mababasa ka pa rin sa internet tungkol dyan. Diba? Saan ba galing ang tao? May mga theories pa rin dyan. Diba? Alam mo yung kung tungkol lang sa libro ang mga usapan, kakasipagan mo lang, kasi sipag lang. Putang ina, napakadali lang sagutin yan. Sisipagan mo lang, google mo lang. Ang dali-daling sagutin ng maraming mga tanong ng mga tao. Kasi yung iba, google mo lang, lalabas kagad yung tanong. Lalabas din yung sagot. Diba? Alin yung nauna? Itlog o manok? I-google mo, tignan mo, makikita mo, nauna itlog. Masabi mo ngayon, hindi, manok ang nauna. Hindi, itlog ang nauna. Bakit? Hindi naman kasi sinabing itlog ng manok Ano ibig sabihin ngayon? Putang naman yung mga panahon ng dinosaur, wala pang manok nun, ano ka? Wala pang manok nun. Panahon pa ng dinosaur, panahon ni Noe, wala pang manok nun, pero nangingitlog na iba't ibang mga hayop nung panahon na yun. So nauna talaga mga itlog bago yung mga hayop. Katulad ni mga hayop. Pero hindi, alam mo tungkol kay MJ, nagkakaproblema kasi talaga tungkol kay MJ Lopez dun sa konseptong associated siya sa networking na ang baho-baho talaga ng tingin ng mga tao sa networking Diba? So alam mo yung meron siyang bias dun sa konsepto ng networking na sinasangayunan niya ang networking. Ano ibig sabihin? Ang networking nagpo-promote ng hype. Ang networking nagpo-promote ng kasinungalingan. So ngayon, ito ngayon ang problema mo. Magbabayad ka, understood na yun, gumawa si MJ Lopez ng ganun. Kung hindi sana siya associated sa networking, walang problema. Pero dahil associated siya sa networking, dun ngayon magkakaproblema na hindi mo ngayon alam kung totoo ba o hindi yung pinagsasabi ni MJ Lopez kasi associated siya sa networking na ang association naman ng networking sa mas madalas na pagkakataon, nagpo-promote sila ng kasinungalingan. Kailangan mong magpanggap. Doon nagkakaproblema Brother, hello. Doon nagkakaproblema. Sipin mo yung konsepto na associated kasi siya sa networking. Siguro kung hindi, baka he has enough credibility para makapagpabayad. Pero dahil associated siya sa networking, questionable na agad yung credibility niya. Isipin mo ito, parang ganito yung konsepto diba? Simpleng common sense lang Na-associate ka sa mga taong sinungaling. Diba? Ano ngayon ang tingin sa'yo ng mga kaibigan mo? Na-associate ka na sa mga taong scammer. Ano ngayon ang tingin sa'yo ng mga kaibigan mo? Na-associate ka sa mga taong manlalasing.
Ang puro kasama mo, puro adik. Ano ngayon ang tingin sa'yo ng mga kasama mo? Ano ngayon ang tingin sa'yo ng mga kaibigan mo na nasa ibang lugar? Alam nila, puro adik yung kasama mo eh. 'Di ba? Basic principle, tell me who your friends are and I will tell you who you are. Basic principle. Sobrang basic nung prinsipyo na yun. You cannot go against that. Na si MJ Lopez associated sa networking at ang networking associated sa mga manloloko ng kapwa-tao. Ayun, gumastos siya ng milyon para sa Tony Robbins. Wala tayong pag-uusap doon at nakakapagpataas talaga ng market value yun. Pero ito problema mo, dahil associated si MJ Lopez sa networking, hindi mo ngayon alam kung totoo ba o hindi yung mga pinagsasabi niya. Yan, logical thinking lang yan. Puwera bash kay MJ Lopez Puwera bash kay MJ Lopez. Hindi na natin pinag-usapan yung issue ni MJ Lopez. Ako, nag-iisip lang bilang ordinaryong taong bayan na may common sense. At ang common sense ko nanggagaling dun sa isang buong industriya kasi na may diferensya, yung industriya ng networking, ang daming manlolokong tao dyan. Yun ang sagot ko ron. Next question. Tanong po ito na hindi ko rin ulit maintindihan ng pangalan niya. Gaano ka-credible na hindi nadagdagan at nabawasan ng sulat sa Biblia dahil sa pagpapasa-pasa? Nadagdagan at nabawasan talaga yung sulat sa Biblia. Nadagdagan at nabawasan yun. Hindi naman kasi yung pagkadagdag at pagkabawas ang basehan ng hindi credible. Diba? Ano basehan ng credible? Napakaraming iba-ibang bagay. Diba? Ang daming iba-ibang bagay na basehan ng credibility. Isa sa mga basehan ng credibility, yung accuracy. Pag halimbawa ba, isipin mo yung accuracy Isipin mo yung konsepto ng accuracy. Na kapag ka ba, halimbawa, archer ka. Archer. Diba? Pagka ba nabawasan ka ng kuko sa paa, hindi ka na archer. Pag nabawasan ka ba ng pilik mata, hindi ka na ba archer? Pag natanggalan ka, halimbawa, ng isang paa, hindi ka na ba archer? Baka maintindihan kita pag natanggalan ka ng isang kamay, hindi ka na archer. Pero, hindi naman automatic na dahil nabawasan ka ng kapirasong parte ng katawan mo, hindi ka na archer. Ganun yung konsepto. Hindi ka na accurate tumira. Ganun yung konsepto. Ikaw na lang makakapagsabi Yung accuracy ng Biblia, ikaw na lang makakapagsabi. Maraming bagay na sinabi sa Biblia na hindi natin kino-consider dati until such time na nahukay na. Kasi halimbawa, yung kanal lang sa may bandang Israel, merong kanal doon na pinagawa ng isa sa mga hari. Sa mahabang panahon, hindi sila naniniwala ron sa kanal na yun dahil di daw nag-e-exist yun. Na pinagawa daw nung isang hari, na yung isang hari na yun, hindi naman kasama sa history ng Israel. Tapos, paglipas ng ilang panahon, nahukay nila. Nakasulat na sa Biblia yung dati pa Nahukay nila, tapos nahukay pa nila yung pangalan ng haring nagpagawa ng kanal. Tangina, wala ka kamali-mali. Puta, kanal pala, magandang bas yan. Diba? Merong ganong konsepto Merong ganong konsepto. Halimbawa, 40:22 ni Isaias, siya na nakaupo sa balantok ng lupa, he who sitteth in the circle of the earth. Na nakasulat sa Biblia, meron pala circle ang earth. No. Meron circle ang earth. Nakasulat na yun dati pa, nung panahon na pinaniniwalaan ng mga tao na ang mundo flat. Yun. Ang daming iba-ibang mga bagay na basehan. Ako, ito, I strongly suggest, basahin mo na lang. Bahala ka na kung maniniwala ka o hindi, pero basahin mo na lang. It's worth reading, 'di ba? It's a good reading instrument. Ngayon, kung naniniwala ka o hindi, that's a completely different story. Hindi naman kita kinukumbinse dahil dahil naniniwala ako sa Biblia. Hindi ganoon. Kundi kinukumbinsi kita dun sa konseptong basahin mo kasi, tapos ikaw na lang figure it out for yourself. Yun ang pangungumbinsi ko sa inyo. Pangungumbinsi ko sa inyo, hindi, maniwala ka sa Biblia, hindi ganoon. Ang pangungumbinsi ko sa inyo, basahin nyo. And then figure it out for yourself. Katulad halimbawa ng Quran, basahin nyo. Hindi ko sinasabing tama ang Quran. Hindi ko rin sinasabing mali. At sinasabi ko, basahin mo and then figure it out for yourself kung alin ba yung sinasang-ayunan mo dun sa dalawang malalaking libro na yun. Kung wala kang sinasang-ayunan, ayos lang din naman, pero nabasa mo. Diba? Yun ang sagot ko ron. Next question. Yan. Tanong ni Carion Narcisa. Tanong, anong college degree mo, idol, at bakit ba talaga kami dapat maniwala sa'yo? Anong ROI mo Hindi dito? kayo dapat maniwala sa akin. Ganoon na lang. Hindi kayo dapat maniwala sa akin. Lahat ng sinasabi ko sa inyo, mga opinion ko. Pero you base it on practicality na hindi naman lahat ng sinasabi ng mga putang inang influencer nyo sa social media, kahit gaano pa yung kasikat, talagang totoo at tama At hindi rin naman lahat ng mga sinabi ng mga sikat na mga magaganda ang track record, lalapat sa lahat ng tao. Everybody is entitled to their own opinion. Diba? Everybody is entitled to their own opinion. And so am I. Entitled din ako sa sarili kong opinion Bakit? Ano ba claim ko? Hindi naman ako mentor Diba?
Hindi ako mentor, hindi ako instructor, hindi ako kahit na anong katulad nila sa social media. Ano si Chester? Isang ordinaryong taong bayan na may opinion. Isang ordinaryong taong bayan na may opinion. You cannot go against that. Tignan mo, mas may credibility pa nga ako kaysa doon sa ibang mentor-mentoran nyo eh. Diba? Takina, ibang mentor-mentoran nyo, networking eh. Diba? Oh. Ano kaya na ibig sabihin? Yung ibang mga mentor-mentoran nyo, nagpapanggap na mayaman. Ako, tindero ng sinigang. Oh, diba? What you see is what you get. Tindero ako ng sinigang. Minsan pa lang basurero. Minsan pa lang construction worker. Ay, sabi mo, bakit kami dapat maniwala sa'yo? Hindi nga kayo dapat maniwala sa akin. Tataka nga ako, ba't nakikinig kayo sa akin? Siguro, due to lack of options, wala kayo ibang makita, wala kayo ibang mapanood. Diba? At kukunti lang naman kasi yung mga katulad ko sa social media na nagmamalasakit sa kapwa-tao. Kasi ang karamihan na nasa social media, diretsahan, tangina straight out, puro panloloko ng kapwa. Diretsahan, straight out. Karamihan sa social media, puro pera. Prove me wrong. Prove me wrong. Nakaramihan sa social media, puro pera. Halos lahat ng mga nagsasalitang mentor-mentor sa social media, may pinababayaran sa inyo eh. Ako lang naman yung kaisa-isa walang pinababayaran sa inyo, tapos tatanungin nyo pa credibility ko. Walang problema, di tanungin nyo credibility ko. Ano credibility ko? Nagtitinda ako ng sinigang, bumibenta. Gusto mo ng ROI? Proof? Ayan, bumibenta. Ito nga, may customer nga ako eh. Oh. Tamo. Nakita nyo naman yung ano eh, nakita nyo naman proof of concept eh, di ba? Nakikita nyo yung proof of concept. Kahit nalulugi ako, papakita ko sa inyo nalulugi ako. Pag pumapaldo ako, papakita ko sa inyo pumapaldo ako. So nakikita nyo yung magkabilang panig na kumikita, nalulugi, nakikita nyo yan, pinapakita ko sa inyo. I have enough credibility para ipakita sa inyo. Bakit? Hindi naman kasi talaga ito yung hanap buhay ko eh. So wala akong pakialam kahit malugi ito. Wala rin akong pakialam kung kumita ito. Ang pinaka bottom line nito, simple. Yung mga kapwa-tao, matuto kayong mag-ipon, nagmamalasakit ako sa inyo. Huwag kayong tanga, huwag kayong bobo, para hindi kayo hirap na hirap hanggang mamatay kayo. Yun ang sagot ko ron. Next question. Tanong po ito galing kay Tano de Villa. Idol, ask ko lang, may nabanggit ka sa isa mong live na hindi pinapakialaman ng Diyos ang mga desisyon ng tao bagkas tinatama niya after mangyari ang pagkakamali. Ay, ano wala ko sinabing itinatama niya after ang pagkakamali. Wala akong sinabing ganun, tinatama niya after ng pagkakamali. Hindi pinakikialaman ng Diyos yung mga desisyonan ng maraming mga tao. Meron lang siyang ilang mga tao na na pinakikialaman ng desisyon. Ilan lang yun, hindi masyadong marami yun. Pero ang general population, hindi pinakikialaman ng Diyos. Ano yun, Idol? Alam na ba ng Diyos ang kapalaran mo o mga gagawin mo or controlled ka na ng Diyos na ganun ang gagawin mo para makita mo ang mali mo at para maranasan mo ang isang pangyayari para itama man ito o mag-experience to, pakitama po ang pagkakaintindi ko. Di ko lang pumahanap kung kailang live mo yun. Salamat po. Nakukuha ko yun. Hindi masyadong makapakialamero ang Diyos sa haba ng panahon. Isipin mo, kung pakialamero ang Diyos, hindi mo makakantot yung babaeng gusto mong kantutin kahit may asawa ka na. Ganun na labas nun. Diba? Hindi mo masusup-sup yung putang inang yosi na kinaadigan mo katulad ko noon. Hindi mo maiinom yung alak na gusto mong inumin bago ka maglasing. Diba? Kung pinakikialaman ng Diyos lahat ng desisyonan, naramdaman naman eh. Lahat ng gusto mong gawin, pwede mong gawin. Meron kang guiding factor, ang tawag konsensya. Meron ka rin guiding factor, ang tawag yung religion mo, kung ano ka man. Diba? Ang dami mong guiding factor. Pero ang pinaka-bottom line yan, wala namang daddy in the sky na parang magsasalita sa'yo, putang ina ka, mali ginagawa mo, hayop ka. Wala namang ganun eh. Tatapekin niyo Yossi, ma. Oy, mali yan. Huwag ka mag-Yossi. Wala namang ganun eh. Wala makikialam sa'yo. Ang pinaka-bottom line niya ng Diyos, pababayaan ka lang na gawin kung ano man yung gusto mong gawin, tapos may araw ng paghukom sa may bandang dulo. Pag hindi ka tao ng Diyos, pero pag tao ka ng Diyos, may mga pagkakataon, kukorek ka niya. Kasi nababasa rin naman yun eh. Nakasulat sa Hebreo yun eh. Huwag niyong waling bahala ang kanyang palo, ang kanyang hampas. Kasi nagmamalasakit siya sa iyo. May mga ganong talata sa Biblia. Ang dami-daming talata na gano'n na nagmamalasakit ang Diyos sa mga tao. Pero hindi naman lahat ng tao pinakikialaman ng Diyos eh. Pag ayaw mong pagmalasakitan ka ng Diyos, pababayaan ka lang niyang gawin lahat ng gusto mo. Hindi ba nakasulat din naman sa Pasyong Katoliko yun? Kung Katoliko ka eh. Kusang binabahalaan, matuwid o masama man, palibasay araw mo. Di ba? Ngunit kapag nalagot, hiningang lubhang marupok. Tapos ang araw mo'y matatapos ang iiralayang sa Diyos. Nakasulat yan kahit sa Pasyong Katoliko eh. Bala ka, kusang binabahalaan, matuwid o masama man. 30:18 o 19 ng Deuteronomio. Aking tinatawag ang langit at ang lupa na pinakasaksi sa iyo sa araw na iyon, na aking nilagay sa harap mo ang pagpapala at ang sumpa, ang buhay at ang kamatayan. Ngunit piliin mo ang buhay upang ikaw ay mabuhay, ikaw at ang iyong binhi. Iyon ang nakasulat sa Biblia.
Bahala ka kung ano gusto mong gawin. Nilatag sa harap mo yung masama, nilatag sa harap mo yung mabuti, yung buhay o yung kamatayan, pero may suggestion ng Diyos. Piliin mo yung buhay. Para ikaw may buhay, ikaw at ang iyong binhi. Yun ang sagot ko rin. Next question. Ganda nun, ha? Ito, sabi ni Jello, boss, ba't ang galing mo magsalita? Alam mo agad sasabihin mo, paano mo nakuha yan? 21 gusto ko sana ibigay sa inyo yung totoong sagot eh. Pero pagbibigay na lang ako sa inyong practical na sagot. Masipag ako magbasa. Sobra. Hindi nyo alam kung gaano ako kasipag magbasa. Dumating na sa puntong nababasa ko na sa isip ko yung mga bagay na pinagbabasa ko noong unang panahon. Sa kakapaulit-ulit. Parang imagine mo, parang nanonood ng TV series, tapos kakapaulit-ulit mong pinapanood ng TV series na yun, nakabisado mo na lahat ng eksena. Tapos nakabisado mo rin kung episode ano, season ano. Tapos nakabisado mo rin pati yung eksaktong minuto na 34 minutes and 35 seconds, ganito ang mangyayari. Ganon yung konsepto. Masipag ako magbasa, masipag ako mag-aaral, masipag ako umalam ng maraming iba't ibang mga bagay, plus masipag din ako magkumilala ng mga tao. Masipag ako. Yun lang talaga meron ako. Wala naman ibang meron sa akin. Masipag lang talaga ako. Yun ang meron sa akin. Yeah, next question. Yan. Francie Poral, anong masasabi mo sa motivational speaker na kayang magturo ng 1M per week? Putang ina, nakita ko nga yun eh. Tangina, nandidiri ako ron. Hindi totoo yun. Kilala ko siya personal eh. Hindi totoo yun. Kung totoo na 1M per week yung kinikita niya, bakit yun lang yung kotse niya? So 1M per week, ha? So ito na lang, let's do the math. So asan yung calculator mo rito, Gil? Ako na, hanapin ko na lang. Tala, hanapin natin calculator. So let's do the math. Calculator tayo. So 4M times 12, kasi ayan yun eh. Diba? 4 na linggo sa loob ng isang buwan. Minsan may kapirasong butal. Pero 4 na linggo sa loob ng isang buwan. Times 12, that's 48 million. So times 5 years, that's 240 million. Does he look like he's worth 240 million? Ask yourself, does he look like he is worth 240 million pesos? Ganun kasimple. Yan ang sagot ko. Madali lang naman mag-claim eh. To claim is one thing, but to prove is another thing. To claim is one thing, to prove is another thing. Malibang ipakita mo sa akin ang bank account, na may account number, na pwedeng ipacheck sa bangko, na bibigay ka ng waiver para aprobahan na ma-check yan, hindi ako maniniwala. Sa akin, tangina, kayabangan na lang yun. May mga kilala akong kumikita ng ganyan, 1M per week. Hindi naman sila ganyan kayabang. Hindi sila ganyan kayabang. At hindi rin nila dinidisclose yung kinikita nila kung magkano man yun. Kayabangan na lang yan. Tignan mo, pag in-audit ng BIR yung mga putang inang yan, magkakaintindihan di sila 1M per week. Makikita mo naman eh. Kilalanin mo siya. Alamin mo kung ano-ano yung mga negosyo niya. Tapos tignan mo kung gaano karami yung flow ng mga tao. Kasi manual yan eh. Ingat, brother. Flow ng mga tao, tignan mo. Tapos siya ka ngayon magkakaintindihan. Kung palagay mo ba, nagtutugma ba yung sinasabi niya dun sa flow ng mga tao? Kasi sa akin, alam mo talaga eh. Ito talaga flow ng mga tao. Minsan may mga araw na malakas, minsan may mga araw na mahina, pero never will I claim na 1 million per week. Never. May mga araw na talagang, alam mo yun, paldo talaga, ganun. Umaabot ng 19,000, 20,000, isang araw. Pero yung isang araw naman yun, gross yun. Hindi yun neto. May mga araw naman, 9, Gs, 12. Maliliit lang. Ganun. Hindi yan araw-araw, tangina 20, araw-araw 30, araw-araw 50. Hindi ganun. Bakit? May mga araw na malakas, may mga araw na mahina. May mga linggong malakas, may mga linggong mahina. May mga buwan na malakas, may mga buwan na mahina. Anong ka-estupidohang 1 million per week? Wala nang ibang comparison. Lahat na lang ng linggo mo, pare-parehas yung kinikita mo. Hutang ina ka, wag mo kong lokohin, gago. Ganon kasimple yun.
Pa-next question ako isa, tapos pabukas ako nito. Last na. Sa mga nandito sa live ko, pakishare nyo nga muna itong live ko. Pakishare nyo nga muna itong live ko. Natututo kayo ng libro sa akin, pinagtatapatan ko kayo. Baka pwede namang ishare nyo naman yung live ko. Para yung ibang mga tao naman matuto. Hindi ako nakikiusap sa inyo. It is a privilege para sa inyo na ma-share nyo yung live ko kasi nakakatulong ka sa kapwa-tao mo. Nang alam mong hindi papasok sa akin ang pera. Alam mo yan. Walang papasok sa akin ang pera sa mga live ko. Wala naman akong kinikita rito eh. Sige, go. Pakishare nga muna. Gusto ko muna makita yung mga type done ninyo pagka na-share nyo na yung live ko. Type done kapag na-share nyo na yung live. Sige, gusto ko makita yung mga done ninyo. Patingin muna ako ng mga done bago ako kumuha ng bagong tanong. Bago ako kumuha ng mga bagong tanong. Sige, go. Next question. Nakikita ko na yung mga reposted. Parang bago po yung pwesto, na saan po yan? Nandito ako sa Domsa Viewpoint. Overlooking ito. Nakikita nyo yung kabila. Kung makikita nyo lang yung nasa likod. Overlooking ito. Napakaganda rito, sobra. Napakalamig din ng panahon. So kapag pupunta kayo rito, magdala kayo ng ganito. Ang lamig dito, sobra. Minsan may mga pagkakataon, may fog dito. Sige, go. Tanong po ito ni 1020. Idol Chi, tanong ko lang po, sabi mo sa last live mo na magandang fuel ang galit. Pero paano pag namuhi ka na dun sa tao na yun at habang buhay mo nang dala-dala yung galit na yun sa taong yun? Ganito, yung conversion kasi, na gusto mong patunayan doon sa tao na yun na hindi tama lahat ng mga pinagsasabi niya, ginamit mo ngayong fuel yun para makarating ka doon sa kung saan mo man gusto makarating. Yun ang punto eh, di ba? Hindi yan, galit, tigas. Hindi ganun. Mali ka pagka ganun. Yung galit, gagamitin mong fuel na every now and then, pinatawad mo na yung tao. Pero every now and then, inaalala mo yung mga bagay na pinagsasabi niya para mapakinabangan mo ngayon, para ganahan ka. Kung hindi nyo napapansin, pagka nasa gym ka, hindi mapapatak na wala kang gym na maririnig na si Moira ang pinatutugtog. Puta ka, stupiduhan nyo kapag ka nagpatugtog ka ng Moira sa gym. Pasensya ka na, Moira. Mahal na mahal kita, alam mo naman yan. Pero, hindi ka magpapatugtog ng mga kanta ni Moira sa gym. Bakit? Pampababa ng energy yun eh. Ang tugtog dun, heavy metal, tunog galit. Yung tunog ng galit, yung pakiramdam ng galit, na not necessarily galit ka, pero yung konsepto ng galit, ang lakas na fuel niyan. Ganun yung konsepto. Hindi yan doon sa hindi mo napapakawalan yung galit mo, mamatay ka. Hindi ganun. Taka na, yung ganun, pagtatanim ng poot yun, magkaiba yung galit tsaka poot, ano ka? Magkaiba yung galit at saka poot. Huwag ka malilito. Yun ang sagot ko ron. Next question. Tanong ko ito galing kay Jayco Quijano. Brother Che, anong perspective mo sa body, soul, and spirit? Mahabang usapin yan. Masarap pagkwentuhan niya kapag nandito kayo habang kumakain ng mainit na sabaw. Punta kayo rito. Nandito kami sa Domsa Viewpoint. Domsa Viewpoint sa Angono Rizal. Domsa Viewpoint, Angono Rizal. Apakagandang lugar nito. Overlooking. Makita-kita tayo rito. Sige, next question. Galing po kay David Ang habang usapin kasi niyan, hindi yan ganun kadali eh. Gego. Galing po ito kay David Legaspina Naldor. Hello brother and Miss Beautiful Girl. Good evening po. Salamat po sa Diyos sa pagkakataon. Salamat po sa Diyos sa pagkakataon na ito, brother. Ano pong opinion nyo na wala po talagang purgatorio kasi kahit sa sulat ni Rizal ay wala sa kanyang libro? Ayun, nakuha mo na. Kahit sa sulat ni Rizal, wala. Well, hindi naman sa sulat ni Rizal, wala. Sa sulat ni Rizal, nandun nga eh. Ang sabi ni Rizal, walang banggit si Kristo o si Moises tungkol sa purgatorio. Binasa ko rin naman buong Biblia ang Katoliko, wala naman eh. All 72 books, wala. Pati yung Macabeo na sinasabi nilang nandun daw, pinagdadasal daw ang mga patay. Wala ka naman mabasa sa salitang purgatorio dun eh. Diba? Yun ang ginagamit ng Katoliko para patunayan may purgatorio daw eh. Ang dami pa nilang ibang mga bagay na ginagamit. Alam mo, ito kasi hirap sa Katoliko eh. Ito rin ang hirap sa maraming iba't iba pang religion, hindi lang Katoliko eh. Ito ang problema ng maraming mga tao in general, lalo na yung mga nagpa-practice ng religion. Makakaisip sila ng isang konsepto. Papangalanan nila, inimbento lang nila yung pangalan. Tapos ang gagawin nila, yung konsepto na yun, hahanapin ngayon nila sa Biblia, baka merong basehan. Tapos yun na yung gagamitin nila. Pag nakaisip sila ng konsepto, yung makita nilang pinakamalapit sa definition nila, hanap silang definition. Sarili lang nila invento yun. Tapos, yung inimbento ngayon nila na definition, yun yung hahanapin nila yung basehan. Baka sakaling merong banggit ng kaperaso, baka yung pinakamalapit na banggit, yun na yun. Ganon sila eh. Ang daming ganyan, sobra. Bawa, pinakamagandang halimbawa dyan, Baptist eh. Diba? Lahat daw ng mga miyembro ng Baptist daw sila. Hindi naman sila nagbabautismo. Ang Baptist, si Juan Bautista na nagbabautismo. Pag hindi ka nagbabautismo, hindi ka Baptist. Miyembro ka niyang Baptist na church. Ganon yung konsepto. Lahat na lang, Baptist ako. Ganon sila eh. Yan ang sagot ko. Next question. Ayan.
Tanong po ito galing kay Giac Boros. Good evening, Brother Chi. Bakit ang gwapo niyo pa din? Anong po bang sekreto niyo after ikaw ang bugbog sarado sa Project 1M? Amazing ikaw talaga. Inspirasyon ko ang lakas ng loob mo. Hi, grabe. Hindi ko masasagot yung gwapo kasi genetics yan eh. Wala naman ako masyadong pinagagamit sa mga mukha ko bukod doon sa binibenta ko dyan sa TikTok na pinapapromote lang sa akin ng aking kaibigan. Hindi naman ako bayad para i-promote yan eh. Yan nakikita nyo dyan, yung nasa TikTok na yellow basket. Ay wala pala yellow basket dito. Pero naka-affiliate sa akin yun. Yung Microsoft, yun yung ginagamit ko sa mukha ko. Pero all other, pag alam naubos na yung Microsoft, kung ano lang yung merong sabon, minsan Palmolive, minsan Safeguard. Kung ano yung nasa CR, hindi naman ako maarte sa katawan ko eh. Kung ano yung nandyan, yun lang yung ginagamit ko. Hindi nga para bibili pa ng, parang kiss-kiss pa ng mukha, pero papapogi pa. Hindi ako vain sa katawan ko, hindi naman ako artista eh. Ordinaryong taong bayan lang ako eh. So, maraming salamat, na-appreciate ko yung compliment. Pero baka yung nakikita nyo sa camera, iba pala sa totoong buhay at pangit pala ako sa totoong buhay. Pag camera kasi may filter, ito yung TikTok. Ang pula ng lips ko dyan, tinitignan ko yung TikTok ko, takina, sobrang pogi ko rito eh. Pero hindi naman ganyan sa Facebook. Tingnan mo sa Facebook, haggard ako. Yan ang sagot ko ron. Next question. Ayan. Naiihi ako? Last question ko. Tanong po ito galing kay ako, si Crispin. Boss, ano pong masasabi mo ngayong simbang gabi na? Totoo po ba na kapag nakompleto mo ang siyam na gabi, masusunod ang hinihiling mo? At paano po ba talaga ang pinakamabilis na paraan para maabot mo ang iyong mga kahilingan? Hindi ako naniniwala ron eh sa simbang gabi. Yung simba nga mismo, salitang simba, hindi ako naniniwala ron. Kasi ang alam ko kasi nababasa ko sa lahat ng libro nakasulat samba eh. Di sumasamba sila, hindi sila nagsisimba. Wala kang mababasa kahit isang apostol nagsimba. Sumasamba, yun ang nababasa, sumasamba. Doon sa parte na yun, mas tama pa nga yung Iglesia ni Cristo eh. At saka yung datindaan, ang tawag pagsamba. Yun ang tawag pagsamba. Pero yung simba, di ko alam kung saan ang galing yung salitang simba eh. Ewan ko, baka inimbento lang siguro nila, minali lang nila yung pangalan, yung salita na yun. Pero sa mga Tagalog, ang tawag dyan, samba eh. Sinasamba, sumasamba, hindi sinisimba. Bisaya daw po yung simba. O tamo, di ba? Kaya talaga, ang hirap talagang ang hirap paniwalaan eh. Kasi, ewan ko, ang hirap paniwalaan. Nasa Metro Manila ka, tapos gumagamit ka ng salitang Bisaya. It's not that it is bad. Pero yung konsepto na, alam mong hindi tama yun sa salitang Tagalog. Di ba? Alam mong hindi tama yun. Tapos it's just being passed on from one generation to another. Passed on from one generation to another na hindi na nai-correct ever since. Halimbawa, yung Aba Ginoong Maria, saan kakahanap ngayon ang babae Ginoo? Diba? Babae, Ginoo. Ano ba naman? Diba? Ginoong Gail. Ginoong Gail George. Ha? Does that even make sense? Diba? May question mark ka talaga sa ulo mo eh. Tapos ngayon, nakahanap ka na lang dahil affiliated ka ngayon sa simbahan na yan, Ginoo daw, sir, Panginoon din daw sa Bisaya. Understood, Panginoon. Pero hindi mo itatawag yan sa babae. Hindi naman Panginoon si Maria. Humanap ka ng talatang si Maria Panginoon. Diba? Hanap ka talata si Maria Panginoon. Wala akong nabasa niya kahit isang talata sa Biblia eh. Welcome ka. Kahit na ano pa sabihin mo, pero wala kasi ako nababasang ganyan sa Biblia eh. Diba? Wala akong nababasang ganyan sa Biblia. Wala akong mabasa na si Maria tinawag na Panginoon ng kahit na sino. Wala akong mabasang ganyan. In general, tungkol sa simbang gabi na magagrant daw yung wish mo, hindi ko nga rin alam kung legit ba na aral ng Katolisismo yan eh. O parang ano yan eh, parang superstitious beliefs na lang yan ng mga miyembrong Katoliko na hindi rin naman tinatanggap ng mga paring Katoliko. Alam mo, ang pinakamagandang reference dyan, tanong nyo na lang sa pare. Kasi hindi ko rin naman alam kung tinatanggap ba talaga ng pare yan na pagka nakakompleto mo yung simbang gabi, magagrant yung wish mo eh. Ano yun, parang genie, gano'n. Hindi ko maintindihan yung konsepto na yun eh. Siyam na gabi, pupunta ka ron, pabalik-balik, tapos magagrant yung wish mo. Hindi ko, pag siyam na araw, di ba? Alam mo, ang Diyos, ibibigay sa'yo yung mga bagay na para sa'yo, pagkalooban niya, tapos humihingi ka. Hindi na kailangan pa ulit-ulit at pabalik-balik pa. Di ba? Hindi naman makulit ang Diyos eh. Nalalaman niya na yung mga bagay na kinakailangan ninyo bago nyo pahingin sa Kanya. Di ba? Sa inyong pananalangin, huwag niyong gawin ang walang kabuluhang paulit-ulit sapagkat nalalaman ng inyong Ama sa Langit ang inyong mga bagay na kinakailangan bago niyo pahingin sa Kanya. Yun ang nakasulat sa Biblia eh. Bago niyo pahingin, alam niya na yun. Hindi na kailangan 9 days pa, gano'n, 10 days pa, blah blah, etc. Hindi gano'n yun eh. Hindi gano'n. Pagkakilala ko sa Diyos, hindi siya gano'n eh.
na dahil lang kinumpleto mo kahit wala sa lugar, bibigay niya sa'yo, Diyos, bigyan mo ako ng shabu, mag-ano ako ng 9 days. Sisimba ako 9 days. Mali! Diyos, bigyan mo ako ng sobrang gantang babae para maging jowa ko, magsisimba ako 9 days. Pag hindi ka trip ng babae, hindi ka talaga trip ng babae, ano ba? Diba? Ang alam ko, sigurado ako rito, na nakasulat talaga sa Biblia. Pag kayo humingi sa kalooban niya, sa kalooban ng Diyos, tapos hiningi niyo sa pangalan ni Jesus, yun ang nakasulat diba? Pangalan ni Kristo, ipagkakaloob niya sa'yo. Pero kailangan humingi kami buong pananampalataya. Yun ang nakasulat sa Biblia. Pero yung 9 days, magsisimba. Wala akong nabasang ganyan sa Biblia. Wala nga akong mabasang simbang gabi sa Biblia. Ang totoo, hindi nga simbang gabi yan Hindi totoong simbang gabi yan. Huwag kayo maniniwala simbang gabi yan. Madaling araw yan. Simbang madaling araw. Hindi simbang gabi. Syempre, hanap na naman sila. Iba na namang imbento na naman nila na kung anumang konsepto yung simbang gabi para ipaliwanag ngayon na wala sa Tagalog yan. Syempre, hanap na alam mo, yun ang pansin ko sa Katolisismo Hindi naman sa inaatake ko. Pero nagtatanong lang kasi. May nagtanong diba? So, ako ngayon nasasagot. Napansin ko sa Katoliko, ang hilig nilang gumawa ng mga aral na hindi nila kayang panindigan. Tas ang ginagawa nila, humahanap na lang sila sa kung saan man. Kahit saan na lang sila makakita ng batayan. As in literal, kahit saan na lang talaga sila makakita ng batayan. Masabi lang na may paliwanag. Kahit wala sa hulog. Masabi lang na may paliwanag kahit wala sa hulog. Sila dito. O, tamo, diba? Yan mismo eksakto sinasabi ko. Kanya-kanyang invento na lang sila ng kanya-kanyang mga paliwanag nila. Pero pag tinanong mo sa pare, minsan yung mga paliwanag nila, salya. Hindi ganun ang paliwanag ng pare. Diba? Yun ang hilig ng Katoliko, mag-imbento. Kahit naman ako, kaya ko rin mag-imbento pero di ko kasi gawaing mag-imbento Lalo na tungkol sa aral ng Diyos, hindi ko gawaing mag-imbento ng aral ng Diyos. Nakakatakot yan. Isipin mo, spokesperson ka ba ng Diyos? Paano kung hindi pala totoo yung sinabi mo at nagsisinungaling ka lang pala, hindi mo lang namamalayan? Diba? Paano kung hindi pala totoo yung mga paliwanag mo at nagsisinungaling ka lang pala tungkol sa Diyos, tapos hindi pala totoo yan, tapos hindi mo lang namamalayan na nagsisinungaling ka pala, tapos yung dami ng mga taong nakumbinsi mo dyan sa paliwanag mo na inimbento mo lang, ipapunta pala kayong lahat sa impyerno. Paano kung ganun? Diba? Minsan, mga tao hindi talaga nag-iisip Hindi talaga nag-iisip ang mga tao Minsan, basta mapanindigan na lang nila yung iglesia nila kahit wala sa hulog Kahit wala sa lugar. Tinan mo, katulad ng Valoria, noong nakaraan, diba? Sabi niya, saksi daw saksi. Paanong saksi? Hindi nakita, hindi narinig. Ano ngayon ang sinasaksihan? Nakabalita lang yan. Ang tawag sa amin yan, chismoso Pero saksi daw yun para sa kanya. So tinatanggap niya palang saksi kahit di nakakita, hindi nakarinig. Wala kang first-hand experience, saksi ka. Paano yun? Nag-aral lang daw. Pwede pala maging saksi kahit sino. Diba? Di ang labas nun. Diba? May murder, ganun. Tapos yung murder, 2 dekada na nakakaraan. Kakarating mo lang dito sa mundo, kakabuhay mo lang. Diba? 3 dekada na. 1,000 taon na nakakaraan. Ngayon, biglang sasabihin mo saksi ako. Paano kang saksi? Andun ka ba? Wala, kakapanganak ko lang, pero saksi ako. Bakit? Nag-aaral ako Ganun ba yun? Minsan, naghahanap na lang tayo ng paliwanag sa mga bagay na pinaniniwalaan natin kahit lisya Ang totoo, hindi pala naghahanap ng paliwanag, pasensya na. Nag-iimbento na lang tayo ng paliwanag sa mga bagay na pinaniniwalaan natin kahit totoo, wala naman talagang paliwanag dun. Yun, ang sagot ko ron, pasensya na kayo. So mamaloob ninyo, pasensya na kayo. Basta ako, ang gusto ko lang makapagsabi ng totoo tungkol sa mga bagay na pinaniniwalaan natin kasama ako. Makapagsabi ng totoo sa mga bagay na pinaniniwalaan natin na mga bagay na nangyari 2,000 taon na nakakaraan, may mga lumitaw dito, tawag mga propeta, may mga dito, bla bla, etc. May mga lumang libro silang ipinasulat in case hindi nyo napansin. Baka hindi nyo lang napapansin, may lumang libro sila pinasulat. Ang tawag Biblia, Quran. Ba't hindi yun na lang ang pagbasihan mo? Bakit? First-hand account yun yung mga taong talagang totoong nakakita at nakasaksi. Ba't hindi yun na lang ang pagbasihan mo? Diba? Kanino ka ba magbabase? Sa mga taong nag-iimbento ngayon lang? O dun sa libo-libong taon na nakakaraan na mga actual accounts at mga kwento ng mga totoong taong nakakita talaga sa mga mukha nila, sa mga harap nila na na-experience talaga nila mismo? Ako mas prefer kong paniwalaan yun, yung 2,000 taon na nakakaraan. Kesa yung mga kalilitaw-litaw lang ng mga kung sino-sino mga propetahan dito ng mga kung ano nung pinag-iimbentong mga dahilan dun sa mga bagay na naisip lang naman nila na wala naman talagang basihan at hindi rin ginawa ng mga taong nauna 2,000 taon na nakakaraan. Ako, common sense lang sa akin ginagamit ko Common sense Yun ang sagot ko ron. Ihi muna ako. Magandang umaga sa inyo, Pilipinas. Magkita-kita tayo ulit sa susunod na pagkakataon. Bukas, kita-kita tayo ulit. Bye-bye!